Kabanata 41. Hinawakan ni Ling Yu ang braso ni Ling Xiao at nakangiting nagsasalita. Nang biglang may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Ang agarang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat ng mga nanunood. Bagamat alam ng maraming tao na mayroong ganoong lihim na pamamaraan sa silid-aklatan, na maaaring agad na malito ang isipan ng mga tao at mawalan sila ng kakayahang mag-isip. Ngunit iilan lamang ang tunay na naglilinang. Dahil ang mga kababaihan lamang ang maaaring magsanay ng lihim na pamamaraang ito, at dapat silang maging ang uri ng natural na kaakit-akit na kababaihan na magsanay nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Ling Yu sa pagsasanay. Tapos na si Ling Xiao. Dahil sa napakalapit na distansya at sobrang takot sa pamamaraang nakakapukaw ng kaluluwa, walang posibilidad na lumaban. Sa totoo lang, kahit ang referee ay nadama na ang pagkatalo ni Ling Xiao ay medyo hindi patas. Kung kumilos si Ling Xiao sa madaling araw, hindi ito magiging ganito. Nakakatakot ang babaeng ito. Ang galing niyang manligaw ng mga lalaki sa murang edad. Paano niya ito gagawin paglaki niya? Humph. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw ang isang eksena na hindi nila mapaniwalaan. Ang sinipa sa entablado ng kompetisyon ay hindi si Ling Xiao. Malamig na bamantong hininga si Ling Xiao, at si Ling Yu ay sumigaw na parang nakakita ng multo, pagkatapos ay tumalon mula sa entablado ng kompetisyon na parang baliw, at pagkatapos ay tumingkayad sa lupa na nanginginig. Medyo natakot din si Ling Xiao. Kung hindi niya nasanay ang Ox Demon Skill, Ning Xia, at ang evil energy sa kanyang katawan ay may epekto ng partikular na pagpigil sa lihim na pamamaraang ito na gumugulo sa isip, talagang natakot siya. Gayunpaman, si Ling Yu ay nagdurusa na ngayon sa sarili. Pagkatapos ng gayong suntok, maaaring hindi na siya maglakas loob na guluhin muli si Ling Xiao sa maikling panahon. Number 9,588 wins, 91 consecutive wins. Matagal na natigilan ang referee bago niya naalala na ipahayag ang resulta ng laro. Dahil sa oras na ito, kahit ang mga referee na ito ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyari. Si Ling Xiao ay hindi gumawa ng anumang aksyon, ngunit si Ling Yu ay natalo ng hindi maipaliwanag. Ling Xiao, ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid kong si Yu, hindi ako tugma sa iyo. Sa isang punto, ang seed player na si Ling Feng ay lumitaw sa tabi ni Ling Yu. Pagtingin sa nanginginig na si Ling Yu, halos umungol siya. Sulit ba para sa gayong babae? Mahinang sabi ni Ling Xiao. Wala kang kinalaman dito. Hanggat magkita tayo, tiyak na babayaran kita. Sabi ni Ling Feng na may galit na tingin. Talaga, natatakot ako na wala kang kakayahan. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao, tumalikod at umalis. Ngayon, hindi na si Ling Feng ang kanyang layunin. Ang mas pinapahalagahan niya ay ang top 10 sa Genius Hall, pati na rin sina Ling Yihang at Ling Yizo. Kapatid na Feng, kapatid na Feng. Ang taong iyon ay isang Diablo. Diablo, dapat mong ipaghiganti ako, ipaghiganti mo ako. Si Ling Yu ay parang takot na kuneho, nakahawak sa braso ni Ling Feng at patuloy na umaawit. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito. Hindi itinuloy ni Ling Xiao ang mga salita ni Ling Feng. Patuloy ang kanyang laban. 72 magkasunod na panalo. 73 magkakasunod na panalo. 74 na magkakasunod na panalo. Mula nang matakot si Ling Yu sa laban na iyon, walang nang ahas na makipaglaban muli sa kanya sa 3 magkakasunod na laban. Ang 3 tao ay piniling sumuko. Lahat tayo ay hindi tanga. Dahil hindi tayo mananalo, bakit natin sayangin ang ating pagsisikap? Anyway, hindi ka naman matatanggal kapag natalo ka sa isang laro. Marahil dahil sa stimulate ni Ling Xiao, si Ling Ziren ay naging mas malupit, at halos walang taong gustong makipaglaban kay Ling Ziren. Kaya naman, matagumpay ding umasa si Ling Ziren sa abstensyon ng kanyang kalaban para makumplito ang mahusay na tagumpay na manalo ng 74 na sunod-sunod na laro. Pagkatapos makamit ang 100 magkakasunod na panalo, maaari ka nang magpahinga. Hindi ko alam kung matagumpay na napino ang Ganqi Pill sa Medicine Hall. Talagang inaabangan ko ito. Sa oras na ito, nasa isip ni Ling Xiao. Wala na sa laro. Mas inaabangan niyang makuha ito. The breakthrough after Ganqi Pill. Kung gusto niyang lumayo pa, ang pinakaligtas na paraan ay ang makalusot sa ika-4 na antas ng martial arts. 75 laro, isa pang forfeit.
96 games, nag-abstain pa rin. Tila walang duda sa 100 game winning streak na ito. Sa sandaling naisip ng maraming tao, nagbago ang sitwasyon. Hindi. Ling Xiao versus Ling Ziren. Nakakatuwa ngayon. Dalawang tao na pinakamalapit sa 100 magkasunod na panalo ay magkaharap ng maaga, kaya't ang sunod-sunod na panalo ng isang tao ay hindi maiiwasang matatapos. Ito ay kumukulo. Tandang padamdam. Tuwang-tuwa ang mga manunood. Ang mga alagad na hindi kwalipikadong umaban sa finals at ang mga hindi makakamit ang 100 magkakasunod na tagumpay ay higit na gustong manood ng ganitong uri ng kaguluhan. Hulaan mo, kapag nakilala ni Ling Xiao si Ling Ziren, mangangahas pa ba siyang gumamit ng basic martial arts? Panipi. Haha, huwag kang magbiro, hindi kasama si Ling Ziren sa mga basurang iyon. Kung maglakas loob siyang gumamit ng basic martial arts, gagawin niya, malulungkot na matatalo. Bagamat marami walang nag-iisip na si Ling Xiao ay maglalakas loob na gumamit ng basic martial arts laban kay Ling Ziren, ngunit sa totoo lang, lahat sila ay may mga inaasahan sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, hindi naman big deal ang panunood ng excitement. Sister Yu, tuturuan ko si Ling Xiao ng leksyon para sa iyo ngayon, para makita mo kung sino ang mas magaling, si Ling Feng o ako. Medyo nasa sabik si Ling Ziren. Dahil matagal na niyang inaabangan ang pakikipaglaban kay Ling Xiao. Sa labanang ito, hindi lang niya kailangan talunin si Ling Xiao, kailangan din niyang talunin si Ling Xiao hanggang sa hindi na siya makalaban, at pagkatapos ay malungkot na maalis. Kung ganoon, maaari niyang makuha ang Ling Yu Award. Siya ay lubos na hindi naniniwala na siya ay matatalo, sa advanced na martial arts at ang lakas ng ikatlong antas ng martial arts, paano siya matatalo sa isang mandirigmang katatapos lamang sa ikatlong antas ng martial arts? Ling Xiao, kung may kakayahan ka, huwag mong gamitin ang Qing Kong. Sa pagharap kay Ling Xiao, ang tanging pag-aalala ni Ling Ziren ay hindi siya lalabanan ni Ling Xiao ng direkta, ngunit gagamitin niya ang kanyang kakayahan sa katawan para maiwasan siya, na magdulot sa kanya ng ilang problema. Huwag kang mag-alala, hindi lang ako marunong gumamit ng light kung fu, kundi sapat na ang aking basic martial arts skills para harapin ka. Tumingin si Ling Xiao kay Ling Ziren at mahinahong sinabi. Medyo naiinis talaga siya sa ganitong tanga na pinagkakaguluhan ng mga babae. Hindi na kailangan ng Qinggang. Kailangan mo pa bang gumamit ng basic martial arts? Hindi sineseryoso ni Ling Xiao si Ling Ziren, tama ba? Nagkagulo ang eksena dahil walang nag-aakala na magiging napakayabang ni Ling Xiao. Hehe, dapat ay bluff. Tiyak na gagamitin niya ang Qing Kong mamaya, kung hindi, siya ay may sakit sa pag-iisip. Hindi naman. Talaga totoo yun, baka napakayabang nitong si Ling Xiao. Panipi. May isa pang posibilidad, iyon ay, siya lang ang nakakaalam, basic martial arts at hindi na pwedeng gumamit ng iba. Masyadong mahirap talunin si Ling Ziren gamit ang basic martial arts. Halos imposible na. Panipi. Nako, ang batang ito ay masyadong impulsive, na-provoke ako ng isa lang, salita. Umiling ang isang tao sa bench ng referee, na parang nakakaawa. Dahil kahit ang mga referees na ito ay naramdaman na kung gumamit lamang si Ling Xiao ng basic martial arts para labanan si Ling Ziren, tiyak na matatalo siya. Akala nila ay nahulog si Ling Xiao sa pang-aasar ni Ling Ziren. Sa totoo lang, walang intensyon si Ling Ziren na gumamit ng mga paraan ng pagpukaw. Gusto lang niyang ipahiya si Ling Xiao upang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Yuyu reading www.uukansho.com ay magiging napakababa sa kanya ni Ling Xiao. Ano ba ito, munting pulubi? Napakababa ng loob ng isang dayuhan, Ling Ziren. Tingnan mo ako, isang miyembro ng pamilya Ling. Nainsulto siya. Sa katunayan, maraming miyembro ng pamilya Ling ang nakadama ng insulto. Ang lalaking ito na ipinanganak bilang isang pulubi ay napakatapang. Hindi siya nangangahas na seryosohin ang sarili nating mga anak. Kuya Ziren, sirain mo siya. Ang ibig nilang sabihin ay sirain siya. Hindi talo. Dahil galit talaga sila. Paano matitiis ng mga nakatataas na miyembro ng pamilya Ling ang pang-aasar at pang-iinsulto ng mga dayuhan? Haha, ang taong ito ay talagang may mga kwalipikasyon na kinasusuklaman ng libu-libong tao. Nakasakit siya ng napakaraming tao sa isang pangungusap lang.
Talagang binibigyang pansin ni Ling Yizo si Ling Xiao. Binigyan niya ng pansin si Ling Xiao noong siya ay napakahina, at ginagawa pa rin niya ito ngayon. Sister Yizu, tumatawa ka pa. Ang taong ito ay naglakas loob na gumamit ng basic martial arts laban kay Ling Ziren. Siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. Panipi. Hindi naman ganoon ang kaso. Ngumiti si Ling Yizo, medyo inaabangan ito. Sa kabilang banda, muling bumukas ang mga mata ni Ling Yihang na nakapikit, at nagulat siya sa kanyang sarili, mukhang magugulat ang mga tao sa Genius Hall sa pagkakataong ito. Baka mapahiya sila ng ating Elite Hall. Oo, panipi. Okay, napakahusay. Ling Xiao, hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang lakas. Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Ling Ziren, at pinagpag niya ang espada sa kanyang sarili, kamay, na may walang awa na tingin sa kanyang mga mata, kulay. Gusto niyang sirain si Ling Xiao. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi pinapayagan ang pagpatay sa kompetisyong ito, napatay na sana niya si Ling Xiao gamit ang isang espada. Pumili ng sandata. Huminga ng malalim si Ling Ziren at sinabi. Hindi na kailangan. Mahinahon pa ring sabi ni Ling Xiao. Sikang Death Snake Dance Sword Technique. Malamig na bamantong hininga si Ling Ziren, at nang mahina ang pagyanig ng espada, ang espada ay agad na naging ilang after images, tulad ng mga makamandag na ahas na naglalabas ng lason. Snake Dance Sword Technique, isang advanced sword technique, mukhang galit na galit si Ling Ziren. Nang kumilos si Ling Ziren, wala siyang balak na magpigil. Ang pinaka nakakatakot sa Snake Dance Sword Technique ay ang pagiging mabisyo at kataksilan nito. Madalas hindi mahuhulaan ng kalaban ang anggulo kung saan tatama ang espada. Bagamat ang hakbang na ito ay hindi kasing lakas ng mga galaw na kilala sa kanilang kapangyarihan, ang pressure sa mga tao ay hindi bababa sa mga makapangyarihang galaw na iyon. Para siyang tinatitigan ng hindi mabilang na makamandag na ahas, na nilalamig. Gayunpaman, kahit na malakas ang sword skills ni Ling Ziren, mas nag-aalala ang mga tao kay Ling Xiao. Dahil gusto ng lahat na malaman kung may sinasabi si Ling Xiao at may ibang ginagawa. Sabi nila kailangan nilang gumamit ng basic martial arts, pero actually hindi naman. Kung tutuusin, walang rules ang ganitong bagay. Kahit na gumamit siya ng intermediate martial arts o kahit advanced martial arts, walang makapagsasabi sa kanya. Hindi pinansin ni Ling Xiao ang tingin ng lahat. Si Ling Ziren ay talagang hindi karapat-dapat sa kanya na gumamit ng mas mataas na antas ng martial arts. Basic martial arts ay sapat na. Ang galing-galing. Ang galing pa rin. Sa gitna ng dagandong, ang imahe ng isang ligaw na toro ay malabo na nakikita. Nakatayo doon si Ling Xiao, walang balak na sumuko. Ito ay talagang pangunahing martial arts. Baliw ang lalaking ito. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Kuya Ziren, huwag kang magpigil. Ang taong ito ay mayabang at karapat-dapat na sirain. Panipi. Pagkatapos ng sorpresa, may galit. Ang akala nila ay nagsasalita lang si Ling Xiao at hindi ito ng ahas na gawin ito. Kung ganoon, maaari nilang ipahiya si Ling Xiao. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon katayo si Ling Xiao. Gawin mo ang sinasabi mo. Bastard, bumaba ka rito. Lubhang madilim ang mukha ni Ling Ziren, na para bang kaya niyang pigain ang itim na likido mula sa kanyang balat. Ang mukha na iyon ay talagang namumula sa sukdulan. Isang pagsabog ng galit. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay biglang nawala ang after image, at sa halip ay naging isang higanteng sawa. Umungol ang higanteng sawa at nakakabingi ang tunog, dahilan upang mapa-atras ng ilang hakbang ang mga mandirigma malapit sa entablado ng kompetisyon. Mayroon ding nakamamatay na kapaligiran sa hangin. Maganda. Ang espada ni Ling Ziren ay karaniwang naglabas ng esensya ng Snake Dance Sword Technique, at maaari itong maging malakas na kapangyarihan sa kakaiba. Si Ling Xiao ay isang third level na martial arts warrior, kahit na kaya niyang harapin ito ng buong lakas, hindi niya mahuli ang espadang ito, lalo pa ang maglakas loob na gumamit ng basic martial arts. Panipi. Bagamat kamangha-mangha ang pagganap ni Ling Xiao, siya ay masyadong mayabang. Hindi magtatagal ang gayong mga tao. Maraming tao ay sinasabing tumingin sa paligid, kahit na ang mga matataas na mandirigma sa pamilya ay hindi nag-isip ng mataas kay Ling Xiao.
Boss! Isang marahas na dagandong ang tumunog, at sinaksak ni Ling Ziren si Ling Xiao gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi lumitaw ang naisip na sitwasyon ni Ling Xiao na sinaksak ng isang espada. Pinagdikit ni Ling Xiao ang kanyang mga palad at talagang sinalo ang espada. Ang pangunahing martial arts na Manyu Jin ay walang anumang espesyal na galaw. Nakatuon ito sa isang paraan ng paggamit ng chi. Kaya lahat ng kamao, paa, at palad ay magagamit. Mamatay. Naghisteryosong umungol si Ling Ziren, ginamit ang halos 100% ng kanyang tunay na enerhiya upang i-maximize ang kapangyarihan ng snake dance sword technique na ito. Isa siyang martial artist sa ikatlong antas ng martial arts. Gamit ang advanced martial arts. Nakakahiya kung hindi mo matatalo si Ling Xiao sa isang galaw. Crack! Tiningnan ni Ling Xiao ang espada na nasa kamay ni Ling Ziren, at biglang napuno ng totoong enerhiya ang kanyang mga braso. Isang click lang ang narinig. Nabasag talaga ang mahabang espada sa kamay ni Ling Ziren. Nasira ito sa 7 o 8 piraso. Ngunit si Ling Ziren ay bumulwak ng isang subo ng dugo dahil sa backlash ng kanyang tunay na enerhiya, at umatras ng ilang hakbang bago siya nakabangon muli. Muli siyang tumingin kay Ling Xiao, nakatayo siya roon ng hindi gumagalaw, ni hindi man lang nilalayo na habulin siya. Imposible. Imposible ito. Tuluyang nawala ng kalmado si Ling Ziren. Hindi siya makapaniwala sa sitwasyong ito. Halatang full blow ito, ngunit hindi man lang nasaktan ang kalaban, kundi ang sandata sa kanyang kamay ay nabasag ng tunay na lakas ng kalaban. Kahihiyan. Anong nangyari ngayon lang? Natigilan din ang mga alagad na nanunood sa pananabik. Marami silang naisip na posibilidad, ngunit ang eksenang ito lang ang hindi nila inaasahan. Sino ang maaaring magpahiram sa akin ng sandata? Ang aking espada ay kakilakilabot. Hindi naniniwala si Ling Ziren na matatalo siya kay Ling Xiao. Sinisi niya ang kabiguan ng pag-ataking ito sa mahabang espada sa kanyang kamay. Well, bagamat parang walang mali dito, medyo walang kahihiyan ang ganap na pagtalikod sa sariling responsibilidad. Ling Ziren, sige. Ang unang nagsalita ay si Ling Feng, na naghagis ng kanyang espada kay Ling Ziren. Ang kanyang espada ay isang mahalagang espada, at natural na mas mahusay ito kaysa sa ordinaryong mahabang espada. Maaaring hindi maintindihan ng karamihan kung bakit gusto niyang tulungan si Ling Ziren. Tanging si Ling Feng lamang ang malinaw na nakakaalam na medyo natatakot siya kay Ling Xiao, kaya gusto niyang gamitin si Ling Ziren upang lubusang makita ang tunay na pagkatao ni Ling Xiao. Salamat. Kinuha ni Ling Ziren ang espada, tumingin kay Ling Xiao at sinabing, sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ka. Panipi. Snake Dance Sword Technique, Giant Python Swallow. Ang parehong sword technique. Parehong galaw. Malinaw na gustong gamitin ni Ling Ziren ang espada sa kanyang kamay at ang kanyang kakayahan sa espada para ganap na talunin si Ling Xiao. Sa totoo lang, talagang maganda ang espada sa kamay ni Ling Ziren. Nagdulot ito ng ilang problema para kay Ling Xiao. Ngunit dahil naglakas loob siyang hayaan si Ling Ziren na kunin ang espada, hindi matatakot si Yu Kansho www.uukansho.com. Medyo kahanga-hanga. Kahit gaano kalakas ang hangin, ako ay matatag na parang bundok. Gaano man ka-hysterical si Ling Ziren. Anong galit na galit? Ang ekspresyon sa mukha ni Ling Xiao ay hindi nagbabago mula sa simula hanggang sa katapusan, ito ay palaging walang malasakit na hitsura. Tila na sa kanyang mga mata, si Ling Ziren ay ganap na walang halaga. Bang, bang, bang. Sa tuloy-tuloy na mga laban, hindi kailanman gumamit si Ling Xiao ng iba pang martial arts, at ginamit lang ang kanyang malakas na lakas upang labanan si Ling Ziren. Ginawa niya ito para maasa ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Bihira lang magkaroon ng magaling na sparring partner gaya ni Ling Ziren. Paano ko ito magagawa ng walang pagsasanay? Isang galaw, dalawang galaw, tatlong galaw. Ang eksena ng pas ang naglalaro ng daga ay itinatanghal sa entablado ng kompetisyon. Paano ito posible? Mahigpit na kayang sugpuin ni Ling Xiao si Ling Ziren sa pamamagitan lamang ng basic martial arts. Panipi. Anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Kahit na ang pinakatangang tao ay makikita na talagang matatalo ni Ling Xiao si Ling Ziren sa ilang mga galaw lamang. Talunin si Ling Ziren sa loob ng maikling panahon.
Hindi niya ginawa iyon dahil nagpa-practice siya. Ang mukha ni Ling Ziren ay mapotla, at ang kanyang enerhiya ay patuloy na nauubos, na umabot sa punto kung saan siya ay nasa dulo ng kanyang lakas. Hindi siya makapaniwala. Hindi ako makapaniwala sa sitwasyong ito. Ang Ling Xiao sa tapat ay parang isang malaking bundok. At mas parang tanggang baboy ramo siya. Kahit na tumama ito sa hindi mabilang na beses, hindi nito magawang ilipat ang bundok. Stop it, the winner has been decided. Malakas na sabi ng nasa bench ng referee. Hindi pa ako natatalo. Hindi pa ako natatalo. Halos galit na umungol si Ling Ziren, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-atake. Napabuntong hininga ang referee. Karapatan lang nilang magmungkahi, hindi magpilit. Maliban na lang kung si Ling Ziren ay maalis sa yugto ng kompetisyon o kusang umamin ng pagkatalo, ang laro ay hindi matatapos. Ano sa palagay ninyo ang martial arts competition na ito? Anyway, medyo nalilito ako. Ang isang martial artist na may ikatlong antas ng martial arts ay gumagamit ng basic martial arts para sugpuin ang peak ng ikatlong antas ng martial arts. Ito ay hindi makatwiran, upang labanan ang isang taong gumagamit ng advanced martial arts. Kumunot ang noo ng isa sa mga referee at nagtanong sa mga tao sa paligid niya. Si Ling Xiao ay kalmado at pigil, may malakas na zinki, at may masaganang praktikal na karanasan. Ang kanyang pangunahing martial arts ay pumasok sa kaharian ng pagiging perpekto. Bagamat si Ling Ziren ay nasa tuktok ng ikatlong antas ng martial arts, ang kanyang zinki ay hindi kasing husay. Bilang kay Ling Xiao, mapusok din siya, at wala siyang praktikal na karanasan sa pakikipaglaban, kahit na gumagamit siya ng advanced martial arts, nakakapagtanghal lang siya sa 50% o 60% ng level. Sabi ng isang matandang referee, hinahaplos ang kanyang balbas. Ang taong ito ay malinaw na ang pinakaiginagalang sa mga referee, at ang kanyang mga salita ay may malaking bigat. Bagamat hindi niya makita ang tunay na lakas ni Ling Xiao, tama ang kanyang pangunahing paghuhusga. Nakapasok na ang basic martial arts sa realm of transformation. Mayroon bang isang realm of transformation sa basic martial arts? Ang tinatawag na realm of transformation ay nangangahulugan ng pag-abot sa state of perfection. Sa martial arts, karaniwang pinaniniwalaan na ang mga nangungunang mag-aaral sa martial arts lamang ang may posibilidad na makapasok sa larangan ng pagbabago. Masarap makapagsanay ng basic martial arts sa Dzogchen, pero paano ka pa rin makapasok sa larangan ng pagbabago? Wala lang precedent o cultivation method sa lugar na ito. To be honest, hindi ko alam kung paano niya nagawa, pero kung husgahan sa proseso ng paggamit ng mga galaw niya, halos walang kamali-mali. Ganito talaga ang katangian ng pagpasok sa larangan ng pagbabago. Totoo ang sinabi niya. Karamihan nagsasanay ang mga tao ng martial arts. Tuldok. Imposibleng maging 100% perpekto. Kahit na magsanay ka sa Dzogchen, maaari mo lamang gamitin ang 70% ng iyong kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay may malaking kinalaman sa katawan ng tao at mga kwalifikasyon ng mga tao. Gayunpaman, kapag pumasok ka sa larangan ng pagbabago, maaari kang bumuo ng isang martial art sa isang antas na 100% perpekto at walang kamali-mali. Maging ang basic martial arts ay nagagawa pa rin nilang ma-overwhelm ang mga kalaban, lalo na ang mga kalaban na hindi gaanong makapangyarihan. Kung ganoon ang kaso, hindi ba niya magagawang sakupin ang mundo gamit ang kanyang basic martial arts? Panipi. Hindi totoo iyon. Basic martial arts is basic martial arts after all. Kahit na siya ay napakahusay at 100% ng kanyang kapangyarihan, may pinakamataas na limitasyon. Walang problema na makitungo kay Ling Ziren, na kalahating mata, ngunit hindi Ling Feng, Ling Yizu, Ling Yihang at iba pa. Nakikita ko, ngunit ano ang dahilan ng pag-aaksaya ng maraming oras? Sa upgrading basic martial arts to the realm of transformation. Siyempre may mga dahilan. Kung ikukumpara sa advanced martial arts at top martial arts, kung may mga pamamaraan, mas madaling maabot ng basic martial arts ang transformation state, para makaipon tayo, karanasan at magbigay ng karanasan para sa mga advanced na martial arts at nangungunang martial arts. Panipi. Sinabi ng matanda na may damdamin, ang Ling Xiao na ito ay palaging hindi kilala, ngunit siya ay biglang bumangon sa nakalipas na kalahating buwan.
Siya ay talagang isang bihirang henyo sa aming Ling pamilya. Walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Kung tutuusin, ang pinakamahalaga ay hindi pa siya dumarating. Sa edad na 14 ay taglay na niya ang kalmado at matandang mukha na dapat taglayin ng isang Panginoon na bihira lang talaga. Panipi. Ha! Mukhang sa wakas tapos na. Habang nagsasalita siya, bigla siyang napatingin sa competition stage. Sa oras na ito, medyo hinihingal na si Ling Ziren. Ang tuloy-tuloy na pagsabog ng enerhiya ay ganap na naubos ang kanyang enerhiya. Umiling si Ling Xiao, hindi na qualified ang ganoong sparring partner. Oras na para tapusin ang laban. Bigla niyang iniunat ang kanyang kanang kamay, ikinapit ang dulo sa pagitan ng kanyang dalawang daliri, at pagkatapos ay sinipa si Ling Ziren sa dibdib. Walang kakayahan si Ling Ziren na ipagtanggol ang kanyang sarili at nakikita lamang ang kanyang katawan habang lumilipad pa atras at pagkatapos ay mabigat na lumapag palabas ng field. Ling Ziren, nasugatan mo ng gusto ang napakaraming disipulo ng pamilya Ling, at hindi ka nakwalipikadong umaban pa. Tumayo si Ling Xiao sa entablado ng kompetisyon na may mataas na espiritu. Si Ling Ziren, na nahulog sa ilalim ng entablado, ay dumaing sa sakit. Ang kanyang mga tadyang ay ganap na nabali at siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa loob. Imposibleng ipagpatuloy ang pagsali sa kompetisyon. Alinman sa sumuko o maalis ng panibagong pagkatalo. Dalawa lang ang posibilidad. Gayunpaman, labis na hindi nagustuhan ni Ling Xiao itong Ling Ziren. Siya ay mula sa parehong sekta at napakalupit niya, kaya mas mabuting umalis siya rito sa lalong madaling panahon. Magaling ang ginawa ni Senior Brother Ling Xiao. Mabuhay si Senior Brother Ling Xiao. Dahil sa hakbang na ito, muling dumami ang mga taga-suporta ni Ling Xiao. Win number 9,588, 97 games in a row. Lahat ng nasa bench ng referee ay mukhang nabigla. Ang resulta ng larong ito ay talagang lampas sa kanilang inaasahan. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Tama ang sinabi ko. Gumamit si Senior Brother Ling Xiao ng basic martial arts para talunin si Ling Ziren. Napaka-cool. Panipi. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Talagang ginawa niya iyon at talagang nanalo. Ang lahat ng sumuporta kay Ling Ziren ay parang nananaginip. Ilang beses kinurot ang sarili nila ng ilang beses para kumpirmahin na hindi ito panaginip. Siya ang orihinal na pinagtutuunan ng pansin ng kompetisyon na may 10,000 mga tao, ngunit ngayon siya ay naging mas nakatuon. Hehe, Senior Sister Yizo, maganda ang iyong paningin. Mahuhulaan mo talaga ang ganoong resulta. Ang mga babaeng disipulo sa tabi ni Ling Yizo ay nagulat din. Ha, wala namang espesyal. Kahit gaano ka pa kagaling sa basic martial arts lang naman kung tutuusin. Paanong may kukumpara sa akin ang unang iyon na si Ling Ziren? Biglang may malamig na singhot mula sa gilid, si Ling Feng iyon. Kuya Feng, kailangan mong ipaghiganti ako. Si Ling Yu, na kumapit kay Ling Feng sa oras na ito, ay hindi na kwalipikadong umabant. Tumingin siya kay Ling Xiao sa di kalayuan ng may matinding puot, na gustong hiwain siya ng kutsilyo. Yu Kanshu www.uukanshu.com. Huwag kang mag-alala, Ate Yu, magpahinga ka lang at magpagaling. Sa puntong ito, bigla siyang tumingin kay Ling Xiao at malakas na sinabi, Ling Xiao, kung may kakayahan ka, manalo ka lang ng 100, sunod-sunod na laro at advance, kapag nakilala mo ako, ipapaalam ko sa iyo na ang lahat ng kalokohan na basic martial arts sa transformation realm ay walang silbi. Direktang ipinadala ang kanyang boses mula sa stand hanggang sa competition stage. Parang sinasadya. Dahil sa sobrang tiwala niya ay hindi niya akalaing matatalo siya. Huwag kang mag-alala, sapat na ang basic martial arts para harapin ka. Kumpiyansa din si Ling Xiao. Hanggat hindi kinukuha ni Ling Feng si Gangqi, tiyak na mananalo siya sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang malupit na lakas. Maaaring kailanganin mong gumamit ng Soaring Cloud Step. Kung tutuusin, si Ling Feng ay hindi si Ling Ziren. Siya ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa kay Ling Ziren. Mahirap talagang gumamit ng basic martial arts ng mag-isa, ngunit maaari itong pagsamahin sa Soaring Cloud Step. Higit pa sa sapat. Nang marinig ang mga salita ni Ling Xiao, biglang namutla ang mukha ni Ling Feng. Hindi niya inaasahan na minamaliit lamang ni Ling Xiao si Ling Ziren,
Ngunit talagang naglakas loob na tingnan siya ng ganito. Okay, we'll see. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao, wala nang sinabi pa, at nagpatuloy sa pagtatapos ng kanyang laro. Sa sumunod na 3 laro, nagkusa ang kanyang mga kalaban na aminin ang pagkatalo, kaya madali siyang nanalo ng 100 sunod-sunod na panalo. Pinabati kita kay No. 9,588 Ling Xiao, ang nag-iisang nanalo ng 100 sunod-sunod na laro at matagumpay na umabant sa 1,000-man roster. Ang pag-promote sa 1,000-man roster ay nangangahulugan na nakapasok na siya sa Elite Hall at wala na, isang mababang antas na alagad. Nagdudulot ito ng pagkainggit sa hindi mabilang na mga tao. Gabi na sa oras na ito, ngunit may liwanag pa rin, at ang iba ay nakikipagkompetensya pa rin, ngunit tahimik na umalis si Ling Xiao sa lugar ng kompetisyon. Sa kanyang opinyon, ang tanging mga tao na maaaring magdulot ng banta sa kanya ngayon ay sina Ling Yizu, Ling Yihang, at ang mga tao mula sa Genius Hall. Wala sa mga taong ito ang nagpakita sa oras na ito, kaya't maaari na lamang silang umuwi at magpahinga ng mabuti. Bago umuwi, pumunta siya sa Medicine Hall. Ano ang maliit na lalaki? Naalis ka na ba? Dapat ay patuloy pa rin ang kompetisyon ngayon. Sa Medicine Hall, hindi inaasahang nakilala ni Ling Xiao si Ling Jiu at isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dapat ay siya ang ama ni Ling Feng. Si Ling Jiu ang nagtanong, puno ng panunuya. Ito ay si Master Jiu. Naipasa ko ang 100 magkakasunod na panalo at nauna sa schedule. Hinawakan ni Ling Xiao ang kanyang kamay, pagkatapos ay mahinang sinabi, at hinanap ang master ng Medicine Hall. Si Ling Jiu at ang tatay ni Ling Feng ay naiwan na may kahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hahaha, Master Jiu, ang batang ito ay gumawa ng maraming pang-aapi sa iyong pamilya Ling Chong noon. Hindi ba natin siya maaaring hayaang magpatuloy sa pagtalon? Ilang sandali pa, biglang sinabi ng ama ni Ling Feng na nakangiti. Di bale ma-promote siya, bahala na si Iron Show. Panipi. Hindi naman siguro ganoon. Baka maalis muna siya ng pamilya Fenger natin. Halatang hindi pa rin kinuha nitong 2 tao. Seryoso si Ling Xiao. Sa tingin niya ay madaling matatalo si Ling Xiao kay Ling Taisho o Ling Feng. Habang nag-uusap sila, uminom na si Ling Xiao ng Ganki pills at umalis, 3 sa kabuuan. Ayaw ni Ling Xiao na makita ito ng 2 taong ito, kung hindi ay malagay siya sa gulo, kaya umalis siya sa likod ng pinto. Pagkatapos umuwi at kumain ng dumplings na ginawa ng kanyang lolo, pumasok si Ling Xiao sa practice room at nagsimulang mag-practice. Isang Ganki pill ang pumasok sa kanyang tiyan. Sa isang gabi, ang lakas ng kanyang ikatlong meridian ay tumaas sa 70%. Huling 10% na lang ang natitira, at dapat makalusot tayo. Ngunit may kompetisyon pa rin ngayon, kaya naglagay siya ng 2 Ganki pills sa practice room at umalis para sumali sa kompetisyon. Kahapon, sinabi na ang kompetisyon ay tumagal hanggang hating gabi, at ang huling 1,000 tao ay natukoy. Pagkatapos ng lahat, ang gayong tunggalian ay maaari lamang ituring bilang mga baguhan na nakikipagpekang sa isa't isa, na hindi masyadong kawili-wili. Maliban sa maliwanag na lugar tulad ng Ling Xiao, ang lahat ay lubos na kasiya siya. Tama lang natapusin ito ng mabilis at magpatuloy sa mas kapana-panabik na mga tunggalian sa ibaba. Kinabukasan, mahigit 900 na promote na mga disipulo, kasama ang 10 seed player, ang nagtipon sa square competition. Inaasahan ni Ling Xiao ang showdown ngayon. Dahil pagkatapos ng tunggalian kahapon, halatang nalaman niya na ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay gumawa ng malaking pagunlad, at ang kanyang paglilinang ay umunlad din sa isang tiyak na lawak. Ito ay nagpapakita na ang naturang labanan ay tiyak na kapakipakinabang sa kanya at hindi isang pag-aaksaya ng oras. Ngayon, ang libo sa inyo dito ay pawang mga alagad na kwalipikadong makapasok sa Elite Hall. Gayunpaman, sa kompetisyon ngayon, kayo, ang libo sa kanila, ay aalisin ang karamihan sa kanila, at 1 tao na lang ang matitira para lumahok sa finals. Next. Tandang padamdam. Pinasa ko ang mga sumusunod na rules sa competition. Ang mga rules ng semifinals ay ibang-iba sa mga nasa preliminary competition. Ito ay nahahati sa 2 yugto. Sa unang yugto, 1,000 tao ang hinati sa 10 grupo ng tig-100 tao.
Pagkatapos ang 100 tao na ito ay inilalagay sa yugto ng kompetisyon ng sabay-sabay, at ang huling 10 tao na natitira ay maaaring umakyat sa ikalawang yugto. Yan ang tinatawag na chaos. Ang mga matataas na opisyal ay likas na may kani-kanyang dahilan sa paggawa ng mga ganitong kaayusan. Ang isang mandirigma ay hindi lamang maaaring maging malakas ng isa-isa. Kailangan mo ring matutong protektahan ang iyong sarili sa panahon ng kaguluhan. Nang marinig niya ang unang yugtong ito, tumawa si Ling Xiao. Dahil ang yugtong ito ay hindi mahirap para sa kanya. Hindi na niya kailangan pang kumilos, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang dexterity para maiwasan ang mga atake. Anyway, ang tunay na hamon ay ang pangalawang yugto. 10 tao ang pipiliin mula sa bawat pangkat, at kabuuang 100 tao ang nireranggo batay sa mga puntos. Ang nangungunang 10 may pinakamaraming puntos ay uusad sa finals. Sa oras na iyon, tiyak na makakaharap niya sina Ling Feng, Ling Yizu, Ling Yihang at iba pa, at ito ay magiging isang tunay na matinding labanan. Kaya sa unang yugto na ito, kung magagawa mo ito ng walang anumang pagsisikap, subukang huwag maglagay ng anumang pagsisikap dito. Matapos basahin ang mga patakaran, si Ling Xiao ay inilagay sa ika-10 grupo. Ang pinakamalakas sa parehong grupo ay si Ling Fei, na nasa ika-10. Ibig sabihin, ang taong minsang nakipagkompetensya kay Ling Xiao sa Qingkong at natalo. Sa simula ng laro, medyo banayad ang sitwasyon. Hindi ko alam kung napagkasunduan ito ng maaga, ngunit ang iba pang 79 na tao ay aktwal na naglunsad ng pag-atake kay Ling Xiao ng sabay-sabay. Okay lang ba to? Maraming tao ang na-offend ni Ling Xiao. Panipi. Hindi naman sa na-offend siya, natatakot ako na may nagseselos at ayaw siyang mag-move on. Panipi. Then what should I do? Even kung si Ling Yihang iyon, kahit si Ling Xiao extraordinary, natatakot akong hindi ako maglakas loob na sabihin na hindi ako natalo laban sa 79 na tao, tama ba? Ano ang dapat kong gawin? Malamig. Nakakaawa, ngunit sa palagay ko siya ay talagang aalisin. Bagamat maraming tao ang pinagpapawisan para kay Ling Xiao, nadama din na ito ay medyo hindi patas sa kanya, ngunit hanggat ang mga patakaran ay hindi nilalabag, ang iba ay walang masabi. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagulat at natuwa sa mga taong ito. Nakita ko si Ling Xiao na naka-crossleg sa gitna ng hangin, mga 20 metro ang taas, at talagang kaya niya itong mapanatili sa loob ng quarter ng 1 oras. Makalipas ang 1 quarter ng 1 oras, lumapag siya at agad na bumangon muli sa ere. Not to mention ang pag-atake sa kanya, hindi man lang mahawakan ng iba ang sulok ng damit niya. Noong una, gustong samantalahin ni Ling Fei ang napakaraming tao, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang sumuko. Aswang lang ang makakalaban sa ganyang klase ng halimaw. Oh my God, anong klaseng light skill ito? Maaari itong mag-hover sa hangin ng halos 1 kapat ng 1 oras. Hindi ko alam. Mayroon bang ganoong kagaan na kasanayan sa silid-aklatan? Panipi. Soaring Cloud Step. Sa madilim na sulok, marahas na sinuntok ni Ling Jiao ang pader. Hindi niya inaasahan na sa pilitan niyang aagawin ang Xiang Yun Step at Neo Demon Kung Fu kay Ling Xiao, ngunit ni ang kanyang biological na anak o ang kanyang godson ay hindi maaaring magsanay ng mga ito. Ang pagiging masamang tao ay hindi nagdudulot ng anumang pakinabang, at nakakapinsala ito sa iba ngunit hindi nakikinabang sa sarili. Iyon lang. Ngayong nakita na ni Ling Xiao na talagang nagpractice si Ling Xiao ng Soaring Cloud Step, halos magwisik siya ng dugo sa dingding. Ang dahilan kung bakit lahat ng mga taong iyon ay pinuntirya si Ling Xiao ay dahil lihim siyang nagdulot ng pinsala. Joke pala, makalipas ang halos 1 oras, inalis ng 1,000 tao ang 900 tao, na naiwan lamang ang huling 100 tao. Si Ling Xiao ang pinakamadaling makapasa, ngunit hindi nag-effort si Ling Yihang, Ling Yizu, Ling Feng at Ling Taisho. Dahil kakaunti ang naglalakas loob na kumilos laban sa kanila. Kung tutuusin, may 10 tao ang maaaring manatili. Kung sino ang unang umatake sa mga taong ito ay maaaring maalis muna. Walang sino mang may sense ang gagawa niyan. Magpahinga ng kalahating oras at gawin ang anumang gusto mo. Pagkatapos ng unang yugto, may kalahating oras na pahinga sa pagitan. Kumain si Ling Xiao at pagkatapos ay nabawi ang kanyang lakas.
Makalipas ang kalahating oras, nagsimula na ang ikalawang yugto ng laro. 100 tao, ang paunang puntos ng lahat ay 0. Kung manalo ka sa isang laro, makakakuha ka ng 3 puntos, kung gumuhit ka ng isang laro, makakakuha ka ng 1 puntos, at kung matalo ka sa isang laro, makakakuha ka ng 0 na puntos. Ang nangungunang 10 may mga huling puntos ay maaaring umabant sa finals at makipagkompetensya sa mga alagad ng Genius Hall. Magsisimula na ang laro, utos ng punong referee, at kinabahan ang mga mandirigma. Dahil ang tunggalian sa pagitan ng 100 kataong ito ay ganap na random, may posibilidad na makatagpo ang sinuman. Ang kompetisyon ay gumagamit ng 20 yugto ng kompetisyon na gaganapin ng sabay-sabay. Sa pangkalahatan, ang bawat disipulo ay kailangang makipagkompetensya sa 99 na tunggalian. Sa madaling salita, mayroong isang away sa 99 na iba pang mga tao. Kaya talagang walang kahulugan ang pagtakas, ngunit iniisip ng ilang tao na kung makakatagpo sila ng isang master mamaya, maaari nilang mapanatili ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Kung hindi, ang pagkatalo ay tiyak na magpapapahina sa iyo. Number 24 verses. No. 78. Number 6 verses. No. 11. Habang binabasa ng punong referee ang mga numero ng laban, sunod-sunod na tumalon ang mga mandirigma sa 20 yugto ng kompetisyon. Hindi. 20 yugto ng kompetisyon ang sabay na nakikipagkompetensya. Sa katunayan, ang bilis ay napakabilis. Hindi nagtagal ay si Ling Xiao na. Ang kalaban ay isang taong matabang may 3 antas ng martial arts. Hoy, Senior Brother Ling Xiao, pumunta ako dito para lang sabihin sa iyo na ikaw na ang magiging idol ko mula ngayon. Tumawa ang matabang lalaki, at tumalikod talaga at tumalon mula sa entablado ng kompetisyon. Sumuko. Sa katunayan, ito ay medyo normal. Sa mga nakaraang laro, may mga tao rin na nagkusa na umamin ng pagkatalo. Ang dahilan ay napakasimple. Kapag nakatagpo ka ng kalaban na talagang hindi mo mapanalunan, sa halip na pilitin ang laban at sayangin ang iyong lakas, mas mabuting umamin na lang ng pagkatalo. Anyway, walang points na ibabawas kung matalo ka. Maaari kang makakuha ng 3 puntos kung mananalo ka. Napakalinaw ng pagkalkula ng maraming tao sa account na ito. Hindi nagulat si Ling Xiao. Nakaipon siya ng maraming katanyagan sa mga nakaraang kompetisyon kasama ang libu-libong tao at ang magulong labanan sa pagitan ng libu-libong tao. Kasabay ng katotohanan na siya ay nasa 3 antas ng martial arts, si Ling Ziren, na gumamit ng advanced martial arts, ay madaling natalo niya. Walang sino mang may kaunting kamalayan sa sarili ang haharap sa kanya ng direkta. Mabilis ang takbo ng laro. Dahil may takdang oras ang kompetisyon. Kung hindi mareresolba ang laban sa loob ng quarter ng 1 oras, maaaring magbigay ng resulta ang referee team. Kung hindi, kung ang ilang mga tao ay may pantay na lakas, maaari silang lumaban sa mga araw at gabi nang hindi matukoy ang mananalo, na magiging mahirap. Hindi nagtagal, nakilala ni Ling Xiao ang kanyang pangalawang kalaban. Ito ay isang babaeng disipulo. Siya ay may magandang hitsura, lalo na ang mga mata na nakakaakit ng mga tao, at kaya niyang makipagkompetensya kay Ling Yu. Mas malala pa rin ang lakas na ito kaysa kay Ling Yu. Kuya Ling Xiao, bakit hindi mo na lang ako hayaang makipag-away? How about draw? Pwede ba kitang maging girlfriend? Panipi. Tingnan mo na lang ang mga tao sa audience na may puso sa kanilang mga mata, which is basically the majority, and you will know how powerful this woman is. Kung ikukumpara sa kakayahan ni Ling Yu na manligaw ng mga tao, hindi naman talaga masama. Nakakalungkot na pagkatapos ng insidente ni Ling Yu, natural na may panlaban si Ling Xiao sa magagandang babae. Bilang karagdagan, ang babaeng ito ay gumawa ng ganoong kahilingan, na nagpapagod na sa kanya. Galing. Walang kalokohan, pinatumba niya ang dalaga sa stage gamit ang isang palad. Isang tingin pa sa babaeng ito ay masusuka na siya. Ikaw, hayop ka, hindi mo naiintindihan ang estilo. Umupo ang babae sa lupa at napaluha, dahilan para mapatingin ang lahat ng lalaking disipulo kay Ling Xiao na nakataas ang kilay. Sobra naman. Babae ang kabilang party tapos ang bayulente. Panipi. Tama na, huwag ka nang umiyak, beauty. Pupunta ako sa stage at tuturuan ko ng leksyon ang batang yan mamaya. Panipi.
Iyabang mo lang, hindi mo kaya, natalo mo pa si Ling Ziren, pero tinalo mo pa rin siya Ling Xiao. Napakagaling mo. Malinaw, hindi lahat ay nag-iisip na may ginawang mali si Ling Xiao. Si Ling Xiao ay mayroon ding grupo ng mga masugid na tagahanga sa gitna ng karamihan. Ito ang pakinabang ng lakas. Number 9,588 wins, accumulating 6 points. Mabilis na ibinalita ng referee ang resulta. Ang batang ito ay isang talentadong tao. Kahit na ang pakikipagtalik ng mga babae ay hindi makakaapekto sa kanya. Siguradong sisikat siya sa hinaharap. Mataas pa rin ang tingin ng mga tao sa koponan ng referee kay Ling Xiao. Patuloy ang laro. Tumataas din ang mga puntos ni Ling Xiao. Kapag nakikipagkita sa kanyang kalaban, pinipili niyang umiwas. O siya ay tanggayan ng hangin sa isang galaw. Upang maiwasan ang gulo, hindi basta-basta kumilos si Ling Xiao. Ito ay upang bigyan ng babala ang mga hindi nakakakilala sa kanilang sarili at hindi upang pukawin sila. Dahil gusto niyang mapanatili ang kanyang lakas para makaharap niya ang mga kalaban na maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Hindi ko masabi, gaano ba kalakas itong Ling Xiao? Pakiramdam ko palagi niyang itinatago ang kanyang lakas. Parami ng parami ang nararamdaman. Na hindi lang basic martial arts ang alam ni Ling Xiao. Siguradong marami rin siyang natutunan. Iba pa, sining sa pagtatanggol. It's just that he has been hide it and not taking action. Palaki ng palaki ang expectation sa kanya. Nang matapos ni Ling Xiao ang kanyang kompetisyon, hindi niya nakalimutang obserbahan ang kompetisyon sa pagitan nina Ling Yihang, Ling Yizhuo at Ling Feng. Dahil sa kanyang palagay, ang tatlong taong ito lamang ang maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Number 2 versus No. 4. Panipi. Ha! Narinig ni Ling Xiao ang boses at nagmamadaling sinundan ito. Oo naman, sa isa sa mga yugto ng kompetisyon, mayroong dalawang tao, sina Ling Yizhuo at Ling Taisho. Si Ling Taisho ay kasalukuyang nasa ika-4 na ranggo sa Elite Hall. Pangalawa si Ling Yizhuo sa Elite Hall. Excited na talaga ang showdown ng 2nd at 4th place ngayon, hahaha. Maraming tao ang nagkukumpulan, bihira ang ganitong labanan. Natural, ayaw palampasin ni Ling Xiao ang ganoong kapana-panabik na tunggalian, kaya lumutang siya. Dapat may ilang oras bago ang kanyang susunod na tunggalian, para mapanood lang niya ang excitement. Sa totoo lang, hindi pa niya nakitang kumilos si Ling Yizhuo. Maaari mong ipagdiwang ang iyong mga mata ngayon. Paglampas niya, nagsimula na ang labanan. Ang ika-9 na estilo ng Giant Spirit Divine Palm. Dahan-daang humakbang pasulong si Ling Tai sa sandaling tumaas ang kanyang kamay, nang hindi napigilan. Ang nakakatakot na Zinki ay talagang naging anino ng isang higanti sa likod ng kanyang katawan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nakakabigla. Naghintay at tingnan si Ling Yizhuo at hindi nagmamadaling kumilos noong una, ngunit umasa sa kanyang magaling na paggalaw upang maiwasan ito. Ang ikinagulat ni Ling Xiao ay si Ling Taisho ay mas malakas kaysa noong siya ay nag-sign up. Ang mga galaw ay mas malakas at maaaring magamit ng mas mahusay. Ganap na ginagamit ang 70% ng kapangyarihan ng advanced martial arts. Sa madaling salita, ang kanyang giant palm ay itinuturing na ang great perfection, ngunit hindi pa ito nakapasok sa transformation state. Kung gagawa tayo ng isang simpleng paalang na paghahambing, ang Ling Taisho sa oras na ito ay 3 puntos na mas malakas kaysa kay Li Xingyun sa Fulong Mountains noon. Siyempre, hindi niya alam kung bumuti ang lakas ni Li Xingyun. Ling Taisho, hindi ka mahina, ngunit nakakalungkot na hindi kita kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumaban si Ling Yizhuo. Habang nagsasalita siya, parang biglang nanlamig ang hangin sa paligid niya. Ang kanyang mga palad ay nabahira ng kakaibang puting kulay, tulad ng mga guwantes na hinabi mula sa mga snowflake. Advanced Martial Arts, Ice Palm. May nakakilala sa martial arts move na ginamit ni Ling Yizhuo. Sinasabi na para makapagsanay ng ice palm, kailangan mong palaging malantad sa yelo at nyebe. Natatakot ako na si Senior Sister Yizhu ay malamang na nagdusa ng husto. Ang pagdurusa ay dapat. Narinig ko na siya madalas mag-isa na pumunta sa ice cellar ng pamilya. Nagsasanay pa ako, pero itong ice palm ay nakakatakot kapag nasanay ka na.
Oo, kahit anong hawakan mo ay maaaring mag-freeze. Ito ay talagang nakakatakot na advanced na martial art, at delikado ang mga kamay ni Tai. Panoorin ang Tononibik. Sa mga tao, mayroon ding mga eksperto. Maaaring hindi nila makilala ang Soaring Cloud Step ni Ling Xiao, ngunit makikilala pa rin nila ito hanggat ito ay ang martial art sa silid-aklatan. Sa wakas ay lumaban si Ling Yizo. Sa paghampas ng dalawang palad, biglang nagyelo ang hangin, at may nabuong mga piraso ng yelo sa mga kamay ni Ling Tai sa tapat niya. Nagulat si Ling Taisho at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, wala itong gaanong kabuluhan. Bagamat ang mga kasanayan sa paggalaw ni Ling Yizo ay hindi kasing husay ng kay Ling Xiao, mas malakas siya kaysa kay Ling Taisho. Isang palad ang nakatatak sa dibdib ni Ling Taisho. Agad na nanlamig ang mga kamay at itaas na katawan ni Ling Tai. Si Ling Yizo ay nanalo. Ang referee ay gumawa ng isang napapanahong paghatol, at ang resulta ay talagang kitang-kita. Nang marinig ang boses ng referee, binawi ni Ling Yizo ang kanyang payat na kamay, at nabasag kaagad ang yelo. Tumutulo ang malamig na pawis sa mga kamay ni Ling Tai. Natatakot siyang tumingin kay Ling Yizo at sinabing, "Wala akong kalaban-laban para sa iyo." Alam niya na kung umatake si Ling Yizo ng buong lakas sa simula, maaaring hindi siya kayang kayanin ang tatlong galaw. Masyadong malakas si Senior Sister Yizu. Si Ling Taisho, na nasa ika-4 na ranggo, ay napakadaling natalo. Mukhang nagulat lahat ang mga masters ng Elite Hall. Alam nila na makapangyarihan si Ling Yizo, ngunit hindi nila inaasahan na napakalakas ni Ling Yizo. Malinaw pa rin nilang naaalala na si Ling Yizo ay nakipaglaban kay Ling Taisho noong isang buwan. Bagamat nanalo din si Ling Yizo, ito ay isang miserableng tagumpay. Ngunit ngayon, ang pagkapanalo ay napakadali at komportable. Natatakot ako na sa Elite Hall, tanging sina Ling Yihang at Ling Feng lamang ang kwalipikadong makipagkompetensya kay Ling Yizo. Panipi. Hindi, si Ling Yizo ay tiyak na hindi kalaban ni Ling Yihang. Ang halimaw na iyon na si Ling Yihang ay nakalusot na sa ika-4 na antas ng martial arts, maaari pa ring makipagkompetensya sina Ling Feng at Ling Yizo. Sa anumang kaso, ang nangungunang tatlo sa Elite Hall ay ang nangungunang tatlo pa rin sa Elite Hall sa oras na ito. Hanggang ngayon, lahat sina Ling Yihang, Ling Yizo at Ling Feng ay nanalo, at walang makakalaban sa kanilang mga posisyon. Ang tatlong taong ito ay natural na naging sentro ng atensyon ng lahat. Nakasalalay sa 3 taong ito kung kaya nilang hamunin ang panuntunan ng Genius Hall. Para naman kay Ling Xiao. Bagamat namumukod tangi ang pagganap, sa mata ng karamihan, hindi pa rin ito may kukumpara sa nangungunang tatlo. Matapos mapanood ang kompetisyon sa pagitan ni Ling Yizo at Ling Taisho, bumalik din si Ling Xiao sa yugto ng kompetisyon. Dahil pinasok niya ang susunod niyang kalaban. Maaari itong ituring na medyo malakas na kalaban. Ang taong ito ay si Ling Cheng, na bumaba mula sa kanyang orihinal na ranggo hanggang sa ika-5 dahil natalo siya kay Ling Feng. Pero kahit ganon, very distinctive pa rin siya sa top 10 sa Elite Hall. Ang pinaka-nakakatakot sa lalaking ito ay nagsasanay siya ng martial arts. Kung hindi mo masira ang depensa niya, maghintay ka na lang na pahirapan siya. 2 laro pa lang ang natalo ni Ling Cheng, isa kay Ling Yihang at isa kay Ling Yizo, na parehong voluntaryong sumuko. At hindi pa niya nakikilala sina Ling Feng at Ling Taisho, kaya napakaganda ng resultang ito. Ling Xiao, dapat kang magkusa na umamin sa pagkatalo. Ayokong sayangin ang lakas ko sa iyo. Gusto ko pa ring isave ang lakas ko para harapin si Ling Feng. Si Ling Cheng ay natalo noon kay Ling Feng, kaya siya laging gustong maghiganti. Hindi niya sineseryoso si Ling Xiao, tanging si Ling Feng lang ang nasa mata niya. Sa mga manunood, ang mga taong ayaw kay Ling Xiao ay bahagyang natuwa sa kanyang kasawian. Hayaang tumakbo ng ligaw ang iyong anak, ngayon ay makakatagpo ka ng isang malakas na tao. Dapat sabihin na ang pagyayabang ng mga taong ito ay hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Ling Xiao sa ngayon ay si Ling Cheng. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Ling Cheng, tutulungan kitang talunin si Ling Feng. Mahinahong sabi ni Ling Xiao. Napakamayabang mo. Hindi mo matatalo si Ling Feng. Walang hiya ka talaga. Sa kasong ito, tatalunan kita sa 3 galaw para hindi masayang ang lakas ko.
Ngumiti si Ling Xiao at sinabing, narinig ko na si senior brother. Ling ang paalang na kung fu training ni Cheng Oo, nagkataon na ang Manyu Jin ko ay maaari ding gamitin bilang paalang na kung fu practice. Kuya, maaari mo ring subukan ang tatlong galaw. Kapag natalo ako, automatiko akong aaminin ang pagkatalo. Siya ay ganap na nakikipaglaban sa isang mata, isang ngipin sa isang ngipin. Mababa ang tingin mo sa akin, at mababa ang tingin ko sa iyo. Ikaw. Galit na galit si Ling Cheng na nangangati ang kanyang mga ngipin. Noong una ay mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga pusa at aso ay maglalakas loob na hamakin siya. Naghahanap ka ng away mag-isa, huwag mo akong sisihin. Wala nang sinabi pa si Ling Xiao. Tumayo siya roon at nagsagawa ng basic martial arts na Manyu Jin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi isang pag-atake, ngunit isang pagtatanggol. Ang tunay na enerhiya ay dumidikit sa ibabaw ng katawan, na bumubuo ng manipis na pelikula na halos nakikita ng mata. Kahit na ito ay isang manipis na pelikula, ang depensa nito ay kamangha-manghang. Ginamit talaga ng batang ito ang Manyu Jin sa mahusay na epekto. Ang matandang lalaki sa bench ng referee ay nagsabi na may damdamin, ang mga maaaring gumamit ng Manyu Jin bilang isang depensa ay magagawa lamang ito pagkatapos na makapasok sa estado ng pagbabago. Ako ay natatakot na ang aming pamilyang Ling ay kaya niya itong gawin ng mag-isa. Panipi. Ha? Nagpapakatanga ka. Mariin na ikinuyom ni Ling Cheng ang kanyang mga kamao, at isang layer ng gininto ang enerhiya ang nakapulupot sa kanyang mga kamao, na ginawa ang kanyang mga kamao, parang hinagis mula sa ginto. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay tiyak na hindi bababa sa isang pag-atake gamit ang isang sandata. Napakalakas ng puwersa. Oo, ito dapat ang advanced boxing technique na, Vajra Feast, na sinamahan ng paalang na kung fu na, Vajra Kung Fu, ito ay magiging mas malakas pa. Haha, alam ng lahat na ang Ling Cheng. Ang depensa ay kamangha-mangha, ngunit sa katunayan maraming tao ang hindi ko alam, ngunit siya lamang ang henyo na maaaring gumamit ng paalang na mga kasanayan sa pagsasanay upang umatake. Kahit sina Ling Feng at Ling Yizo ay hindi nang ahas na tanggapin ang kanyang pag-atake ng pilit. Ling Xiao masyadong mapagkakatiwalaan. Sigaw ng lahat. Naipaliwanag na ng talakayan ang lahat. Walang optimistic kay Ling Xiao. Pakiramdam nilang lahat ay naging proud si Ling Xiao dahil sa kanyang winning streak. Noon, hindi mahalaga dahil hindi ganoon kagaling ang kalaban, ngunit sa pagkakataong ito ay naglakas loob siyang gawin ito laban kay Ling Cheng, na nasa ika-5 ranggo sa Elite Hall. Nanghihingi lang ito ng kamatayan. Matapos pakinggan ang mga salita ng lahat, bahagyang ngumiti si Ling Xiao. Ang antas ni Ling Cheng ay malinaw na nasuri ng kanyang martial arts sa bundok at ilog. Sa katunayan, hindi ito mas mahusay kaysa kay Ling Ziren, na nasa rangkang No. 1. Lahat sila ay mga mandirigma sa ikatlong antas ng martial arts, at lahat sila ay gumagamit ng advanced martial arts. Upang pag-usapan ang agwat, ito ay ang agwat sa kapangyarihan ng mga galaw at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa katunayan, bukod sa nangungunang tatlo sa Elite Hall, sa palagay ni Ling Xiao, ang mga nasa likuran ay malamang na maghamon sa isa't isa. Boom! Ang mga kamao ni Ling Cheng ay direktang tumama sa katawan ni Ling Xiao, na gumawa ng malakas na ingay na yumanig sa buong yugto ng kompetisyon. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ngumiti pa rin si Ling Xiao nang hindi nakasimangot. Hindi, nakakatakot ba ang pagtatanggol kay Manyu Jin? Nagulat si Ling Cheng, na parang may 10,000 baka ang dumaan, at siya ay ganap na natulala. Sa isang galaw, makikita na talaga ang level ng dalawang tao. Ang isa ay hindi gumagalaw, at ang isa, ang umatake, ay talagang nabigla at napaatras ng 2 hakbang bago siya tumayo. Lalong kinilabutan at hindi maipaliwanag na kilabot ang lahat sa audience, na may malalaking alon na tumataas sa kanilang mga puso. Sa totoo lang, bago si Ling Xiao, walang masyadong nagbigay pansin sa basic martial arts na Manyu Jin. Itinuturing nilang lahat ito bilang isang pambuelo at itinapon ito pagkatapos matuto ng mas mataas na antas ng martial arts. Sino ang mag-aakala na ang Barbarian Bull Strength ay magiging sobrang nakakatakot kapag ginamit sa mga kamay ni Ling Xiao?
Pinatatag ni Ling Cheng ang sarili at natakot na tumingin kay Ling Xiao, ang halimaw na ito. Ang depensa ng lalaking ito ay talagang hindi tinatablan ng tubig. Ling Xiao ay ngumiti lang ng mahina, nakatayo pa rin doon, na walang balak na kumilos. Ang pagtatanggol ng Manyu Jin ay sinuri ng Shan martial spirit, at napagpasyahan na hanggat ang martial artist ay nasa ibaba ng ikatlong antas ng martial arts peak at hindi gumagamit ng gangchi, ito ay karaniwang imposibleng makalusot, kanyang pagtatanggol. Ito lang ang Manyu Jin sa larangan ng pagbabago. Hindi pa ginagamit ni Ling Xiao ang Ox Demon Technique, Barbarian Bull Demon Transformation, pagkatapos ng promosyon. Not to mention, mayroon din siyang Ox Demonic Skill, Violent Chi Technique, para makipag-coordinate sa kanya. Bilang karagdagan, ang gangchi ay hindi pa gumagalaw sa ngayon. Hindi ko talaga alam kung sino ang kwalipikadong pilitin siyang gamitin ang lahat ng kakayahan niya. Magagawa ba ito ni Ling Yihang? O ang nangungunang 10 sa Hall of Geniuses? Sa oras na ito, nagkaroon ng maikling paghinto sa labanan sa entablado, ngunit walang duda na ang labanan sa pagitan ni Ling Xiao at Ling Cheng ay naging focus ng lahat ng yugto ng kompetisyon. Katulad ng labanan ni Ling Yizo at Ling Taisho ngayon lang. Bakit pakiramdam ko ay tila mas malakas ang depensa ni Ling Xiao kaysa kay Ling Cheng? Pulong ni Ling Yizo, na lumaban kay Ling Cheng, sa sarili. Imposible, Senior Sister Yizu. Ang Manyu Jin ay hindi isang espesyal na defensive technique, at isa lamang itong basic martial arts. Paano ito maihahambing sa advanced na defensive technique ni Senior Brother Ling Cheng na Vajra Kung Fu? Ling Xiao. Hinahangaan ko ang tapang mo, pero kung ganito ang depensa mo, siguradong matatalo ka ngayon. Galit si Ling Cheng. Sa suntok na iyon ngayon lang, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas at ginamit lamang niya ang 70% ng kanyang lakas dahil gusto niyang mapanatili ang mas maraming enerhiya upang harapin si Ling Feng. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang balak magpigil. 10 kapangyarihan ng tagumpay Diamond Fist. Ha! Sumimangot si Ling Xiao, halatang mas malakas ang suntok ni Ling Cheng kaysa sa nauna. Kung gayon ay gagamitin ko ang 10 ng aking kapangyarihan para lumaban. Ang kanyang pagmamaliit ay halos mapasuka si Ling Cheng ng dugo. Matapos gawin ito ng mahabang panahon, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang galing niya talaga. Boom! May malakas na ingay na naman. Si Ling Xiao ay nanatiling hindi natinag. Sa kabilang banda, si Ling Cheng ay napailing kaya napaatras siya at nagawang mabawi ang kanyang balanse. Kung mas malaki ang lakas ng pag-atake, mas malaki ang backlash. Masyadong nakakatakot. Sino ang makakalagpas sa depensa ni Ling Xiao? Hindi ako naniniwala sa kasamaang ito. Inilabas ni Ling Cheng ang isang pares ng guwantes mula sa kanyang bulsa. Ang mga guwantes ay halatang gawa sa mga espesyal na materyales. Iyon ay isang ordinaryong treasure weapon. Ito ay may bonus na epekto sa mga pag-atake. Sa pangkalahatan, maaari nitong dagdagan ang kapangyarihan ng 20%. Sa mesa ng referee, may nakapansin na ang mga guwantes sa mga kamay ni Ling Cheng ay hindi ordinaryong bagay. Bilang karagdagan sa mga sekular na sandata, mayroon ding mga kayamanan, espiritual na sandata, tunay na sandata, mga sandata ng engkanto, at banal na sandata sa mundong ito. Kung tungkol sa mga kayamanan lamang, ang mga ito ay nahahati sa 5 grado, ordinaryo, fine, treasure, diwata at banal. Iilan sa mga miyembro ng pamilyang Ling ang nakakita ng mga sandatang kayamanan, pati na ang mga espiritual na sandata. Sa madaling salita, alam na alam ng martial artist sa bench ng referee, kaya nakilala niya ang kalagayan ng mga guwantes sa isang sulyap. Hahaha, ito ay isang mortal na kayamanan, tingnan ko kung maglakas loob kang labanan ito. Tumawa ng baliw si Ling Cheng. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang lusutan ang depensa ni Ling Xiao, na talagang nakakahiya, kaya wala siyang planong magpigil sa pagkakataong ito. Sa 10 matagumpay na kapangyarihan at isang mortal treasure weapon, hindi siya naniniwalang mapipigilan ito ni Ling Xiao. Maliban kung si Ling Xiao ay mayroon ding defensive treasure. So ano, halika na. Alam ni Ling Xiao na hindi niya ito mapipigilan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Manyu Jin. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gamitin ang Violent Chi Ju
para mapahusay ang defensive effect ng Manyo. Jin, kung hindi ay mapipigilan pa niya ito. Ang gulo. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ang ikalimang ranggo na master sa Elite Hall, at mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Oo, sigaw ni Ling Cheng at sumuntok muli. Sa sandaling iyon, ginamit ni Ling Xiao ang Violent Qiju, at ang pelikula sa kanyang katawan ay lumapot ng husto, at talagang nagbigay ng mahinang kinang. Sa isang sigaw, muling natamba si Ling Cheng. Sa pagkakataong ito ay nabigo siyang tumayo, ngunit diretsyong bumagsak sa lupa at nahimatay. Si Ling Cheng, na ikalimang pwesto sa Elite Hall, ay natalo ni Ling Xiao nang hindi man lang gumawa ng kahit isang hakbang. Lahat ng nasa field ay natigilan. Naisip nila na walang problema para kay Ling Xiao na mapunta sa top 20 sa mga tuntunin ng lakas. Posible pang ang makapasok sa top 10. Pagkatapos ng lahat, si Ling Ziren, na nasa ika-20 na ranggo, ay maaaring talunin ang disipulo na nasa ika-11 na ranggo sa isang kompetisyong kinasasangkutan ng libu-libong tao. At tinalo ni Ling Xiao si Ling Ziren. Bagamat may pressure na makapasok sa top 10, malamang na hindi ito malaking problema. Ngunit hindi pa rin nila inaasahan na ang pagharap kay Ling Cheng, na nasa ika-5 ranggo, si Ling Xiao ay mananalo ng walang kahirap-hirap. Napakaganda at kapansin-pansin ang pagganap ni Ling Xiao. Ngayon ay may nagsimula ng tumingin sa kanya kasama sina Ling Yihang, Ling Yizu at Ling Feng. Nakakatakot talaga ang batang ito. Sinanay niya talaga ang mga lihim na diskarteng, Violent Qiju, at Qi Restoration Ju, ng sabay. Ang mga mandirigma sa kanyang level ay karaniwang hindi kayang pangalagaan ang parehong lihim na diskarte. Oo, ano nga ba nangyayari sa kanya? Ilang sikreto pa ba ang nakatago? Ang kahangahangang galaw ng mga kasanayan noon, at ngayon ang dalawang lihim na kasanayan, talagang inaabangan ko ito. Panipi. Pero dapat naabot na niya ang kanyang limitasyon, at ginamit ang lahat ng kailangan niyang gamitin. Malamang ay mas maganda lang ito ng kaunti kaysa sa kamay ni Ling Tai. Kung mas malakas siya, imposibleng hamanin ang nangungunang tatlo. Gayun din ang iniisip ko, maliban na lang kung mayroon siyang ibang pamamaraan na hindi pa niya ginagamit. Marami ring nasa gitna at mataas na antas na mga tao mula sa pamilya Ling, pati na rin ang mga mandirigma, na nakaupo sa mga kinatatayuan, gumawa sila ng ilang paghatol at pagsusuri kay Ling Xiao. Nagulat ang lahat sa kanilang mga puso, ngunit tila hindi sila masyadong optimistiko tungkol sa paglampas ni Ling Xiao kina Ling Feng, Ling Yizu at Ling Yihang. Gayunpaman, ang katotohanan ay sa kasalukuyan ay sina Ling Yihang, Ling Yizu, Ling Feng at Ling Xiao ang apat na disipulong napanatili ang walang kapantay na tagumpay. Bagamat ito ay dahil hindi pa sila lumalaban sa isa't isa, ngunit gayon paman, ang pagkatalo ni Ling Xiao kay Ling Cheng ay nagpakita ng kanyang takot. Si Ling Xiao ay talagang isang tunay na maitim na kabayo sa 4 na taong ito. At maraming tao ang talagang gusto ang ganitong uri ng pang-abala. Sa makatuwid, ang katanyagan ni Ling Xiao ay talagang malapit sa nangungunang tatlo, na naging ika-4 na pinakasikat sa knockout tournament na ito. Mula sa isang munting pulubi na binubuli ng iba hanggang sa isang mandirigma na sumikat ngayon ang kasikatan. Bilang karagdagan sa pagsusumikap ni Ling Xiao, syempre ang dapat na lubos na magpasalamat ay si Sean Wan. Kung hindi niya ginaisang ang Sean martial spirit, malamang nawala siya kung nasaan siya ngayon. Ling Xiao. Ling Xiao. Sa tuwing umaakyat si Ling Xiao sa entablado, maraming tao ang sisigaw ng kanyang pangalan, at kabilang sa kanila ay talagang may ilang magagandang babaeng disipulo na napakagandang hitsura. Dahil dito, medyo masaya si Ling Xiao. Pagkatapos ng lahat, sinong binata ang walang anak? Pagkatapos ng taong ito, 14 na taong gulang din siya, at mayroon siyang ilang malabong pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae. Siyempre, sinagot din niya ang tagay ng mga manunood gamit ang kanyang outstanding record. Ipagpatuloy ang winning streak. Parami ng parami ang umaamin na lang sa pagkatalo matapos siyang makita. Ang mga tumatangging umamin ng pagkatalo, maliban kung sila ay nasa nangungunang 10, ay hindi pa rin makakaligtas sa isang galaw sa kanyang mga kamay. Kahit ang mga nasa top 10 ay hindi makapasa ng 3 galaw. Siyempre, hindi pa rin niya nakikilala sina Ling Yihang, Ling Yizu at Ling Feng. Sa proseso, nakilala ni Ling Xiao ang ilang kawili-wiling mga kalaban.
Halimbawa, si Ling Chong. Itong lalaking nang aasar sa kanya noon, pero ngayon ay lagi na niyang binubuli, agad na umamin ng pagkatalo matapos siyang makita. Hindi nais ni Ling Chong na mabali pa ang ilang tadyang. At Ling Fei. Ang mga taong sumubok ng Qinggang laban kay Ling Xiao ay agad na umamin ng pagkatalo. Nakita na ni Ling Fei ang Qing Kung ni Ling Xiao noong nakaraang magulong labanan sa pagitan ng libu-libong tao. Alam niyang hindi siya mananalo, kaya mas makakatipid siya ng lakas. Ang pinaka-hindi kapanipaniwala ng lahat ay ang talagang pinili ni Ling Taisho na aminin ang pagkatalo noong nakilala niya si Ling Xiao. Iniisip ng ilang tao na si Ling Taisho ay natakot sa pambubugbog ni Ling Yizo. Ngunit si Ling Xiao ang nakakaalam. Bagamat ang Ling Taisho na ito ay mabisyo at mabisyo. Ngunit hindi siya tanga, marahil ay nakita niya kung gaano kalakas si Ling Xiao, kaya gusto niyang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at gamitin ito sa pakikitungo sa iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sistema ng puntos. Hindi mahalaga kung matalo ka ng isang laro, o kahit 3 o 4 na laro. Ang kinatatakutan mo ay matalo sa isang taong hindi dapat matalo dahil sa labis na pagkonsumo o pinsala, maging miserable talaga. Ling Yizu vs. Ling Feng. Pagkatapos ng ilang round pa, nagsimula ang isang heavyweight na labanan. Si Ling Yizo, na ikalawa sa Elite Hall, ay humarap kay Ling Feng, na ikatlo. Ang labanang ito ay natural na muling nakakuha ng atensyon ng lahat, kabilang sina Ling Yihang at Ling Xiao, ang dalawang tao na kasalukuyang nagpapanatili ng sunod-sunod na panalong. Ling Yizo, Ling Yizo, Ling Feng, Ling Feng. Sa dami ng tagahanga, pantay na tugma sina Ling Yizo at Ling Feng. Ang isa ay isang napakatalentadong kagandahan. Ang isa ay isang henyong disipulo sa kanyang sariling angkan. Ang bawat isa ay may sariling mga tagahanga. Kaya't sa pagpunta nila sa field, halos nakakalokang tagay at tagay ang mga manunood. Ling Yizo, ilang beses mo nang tinanggihan ang aking pag-ibig, na isang insulto para sa akin. Ngayon ay gagawin kitang lubos na pagsisisi. Para kay Ling Feng, si Ling Yizo ang perpektong kasama sa kanyang isip. Para naman kay Ling Yu, ito ay kapalit lamang. Nakakalungkot lang na walang awa si Luohua at hindi siya sineseryoso ni Ling Yizo. Sa showdown ngayon, natural na gusto niyang maghayganti. Huwag mong pilitin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga relasyon, not to mention na gusto ko lang magsanay ngayon. Mahinang sabi ni Ling Yizo. Walang kamakaway sa kanyang mukha, at tila hindi niya pinapansin ang pang-aasar ni Ling Feng. Nasasakal. Ang mahabang espada ni Ling Feng ay nakalabas. Ang, the willow sword blowing in the wind, ay gumuhit ng hindi regular na marka ng espada, kung minsan ay mabilis at minsan ay mabagal, na nagpapahirap sa paghuli. Ang pinaka-nakakatakot sa sword technique na ito ay ang pagiging kakaiba nito. Kung sa tingin mo lang ay mabilis, biglang bumagal. Kung sa tingin mo lang ay mabagal, biglang bumibilis. Hindi nang ahas si Ling Yizo na magpabe, iniunat niya ang magkabilang palad, at bumulwak ang hangin ng yelo, na parang nagyelo ang hangin. Hindi man lang naglakas loob na huminga ang lahat sa audience. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang showdown sa pagitan ng pangalawa at pangatlo. Bang! Sa isang iglap. Sinalubong ng mga kamay na nakabalot sa yelo ang kakaibang espada. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting haplos, ang mahabang espada ay biglang nagbago ng direksyon at tumusok sa baywang ni Ling Yizo. Ang mga labanan ay hindi palaging nasa ulo. Ang wind-blowing willow sword ni Ling Feng ay maaaring hindi kasing lakas ng ice palm, ngunit ang pagiging kakaiba nito ay mas mahusay kaysa sa ice palm. Ngunit hindi madaling tao si Ling Yizo. Ang mahabang espada ay tumama, at siya ay bumagsak, madaling nakaiwas sa suntok. Nako, walang suporta sa pamilya si Ling Yizo kung tutuusin. Umaasa lang siya sa sarili niyang pagsisikap. Kung hindi niya gagawin ang chi niya, natatakot akong matalo siya. Pagkatapos ng 10 galaw, marahang umiling si Ling Xiao. Inaasahan niya talaga na mananalo si Ling Yizo, ngunit sa pagtingin dito, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Ling Feng sa espada, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay isa ring ordinaryong kayamanan. Ngunit ginagamit ni Ling Yizo ang kanyang mga kamay, na isang malaking kawalan sa sarili nito. Sa field, alis ka, at daan-daang galaw na ang palitan namin.
Gayunpaman, walang nasugatan sa alinmang partido. Ang espada ni Ling Feng ay hindi kailanman dumampi sa sulok ng damit ni Ling Yizo. At hindi kayang saktan ni Ling Yizo si Ling Feng. In terms of pure martial arts, pantay-pantay siguro ang dalawa. Ang labanan ay pumasok sa isang pagkapatas, at isang tao sa bench ng referee ang nagbigay pansin sa oras. Ngunit talagang mahirap para sa referee na magdesisyon kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo sa larong ito. Dahil ang dalawa sa kanila ay halatang magkatugma, ni hindi makakasakit sa isa. Parang draw lang. Lahat, mukhang matatapos ang laban na ito sa draw. Napatingin ang punong referee sa mga tao sa paligid at nag-usap. Hindi naman talaga totoo yun, hindi pa ginagamit ni Fenger ang kanyang trump card. Ang nagsalita ay hindi ang referee, ngunit si Ling Shisan, na nakatayo malapit sa upuan ng referee sa isang punto. Iyon ang ama ni Ling Feng. May trump card ba? Nagulat ang ilang referee. Hindi nila akalain na nakakaalarma si Ling Shisan. Dapat may dahilan para sabihin iyon. Tingnan mo, nagbago na ang sitwasyon sa field. Sa pagkakataong ito ay biglang may sumigaw dahilan para mapatingin ang lahat sa taas. Sa yugto ng kompetisyon, ang sitwasyon ng labanan ay talagang nagbago ng malaki. Sa halos 200 galaw, naiwasan ni Ling Feng ang pag-atake ng palad ni Ling Yizu, pagkatapos ay biglang umatras at tumangay gamit ang isang espada. Isang tila ordinaryong espada na pinaputok ng kakaibang lakas ng espada. Whoosh! Ding! Oo, kahit na hinarang ni Ling Yizu ang sword energy, napasok pa rin siya ng depensa, at isang maliit na butas ang nataman sa isa niyang braso. Lumipad siya palabas ng kompetisyon na may hagulgol. Gang Chi. Itinaas ni Ling Yizu ang kanyang mga mata at tumingin kay Ling Feng, na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ito ay isang pahiwatig lamang ng sorpresa. Kalimutan mo na, hayaan mo siyang manalo, hindi maipapakita ang Gang Chi ko sa ngayon. Mayroon din siyang Gang Chi, at higit pa kay Ling Feng, pero may sarili siyang ideya, at ang Gang Chi ang gagamitin sa finals, hindi pa kailangan. Ginawa niyang Gang si Chi. Hindi katakatakang kumpiyansa si Ling Shisan na talagang nakondense ng anak niya si Gang Chi. Nagulat ang lahat sa bench ng referee. Bagamat maraming mandirigma ang nasa ikatlong antas ng martial arts pick, kakaunti ang tunay na makakaunawa kung paano gawing Gang ang Chi. Sa hindi inaasahan, 2 tao sa Elite Hall na ito ang nakakilala kay Gang Chi. Ling Shisan, sapat na ang pagtatago ng iyong anak. Ngayon lang niya ginamit ang kanyang Gang Chi. Kahanga-hanga ang kanyang talento. Mukhang magkakaroon siya ng lugar sa top 10 nanograms competisyong ito. Sabi ng referee. Tuldok. Napabuntong hininga si Chang. Bahagyang ngumiti si Ling Shisan at sinabing, ang matanda ay labis na pinupuri, ang aso ay isa lamang master ng Gang Chi. Bagamat sinabi niya ito, hindi mapigilan ni Ling Shisan ang pananabik sa kanyang mukha. Ang kanyang anak na si Ling Feng ay 15 taong gulang lamang. Maaari siyang makapasok sa nangungunang 10 ng Genius Hall sa edad na ito, na napakaganda na. Panalo si Ling Feng. Inihayag ng referee ang resulta ng laro. Kakaiba, bakit parang hindi ginamit ni Ling Yizu ang lahat ng kanyang lakas? Hinawakan ni Ling Xiao ang kanyang baba sa pagkalito. Bagamat lumabas na ang mga resulta, mayroon pa rin siyang pakiramdam. Mas malakas pa rin si Ling Yizu kaysa kay Ling Feng, may itinatago lang siya. Ling Feng. Ang kanyang tagumpay laban kay Ling Yizu ay naging dahilan upang ang kasikatan ni Ling Feng ay walang kapantay sa ilang sandali, at nagkaroon pa ng momentum na malampasan si Ling Yihang. Kung tutuusin, hindi alam ng mga nanunood ng kaguluhan kung gaano talaga katikot si Ling Yihang. Yizu, bakit ka mag-abala? Gusto mo bang gamitin ang iyong Gang Chi para harapin ako? Lumitaw si Ling Yihang sa tabi ni Ling Yizu sa hindi malamang oras at mahinang nagtanong. Paano ito? Gusto ko lang magkaroon ng karagdagang suporta sa finals. Ngayong nakita na ito, hindi ito itinago ni Ling Yizu. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Ling Feng. Mahina lang nasabi ni Ling Yihang, at saka muling pumikit. Tila wala ng mga kompetisyon sa larangan ang makakapukaw ng kanyang interes. Tumingin si Ling Feng kay Ling Yihang at nakaramdam ng pagkabagot, pagkatapos ay tumingin muli kay Ling Xiao, na may paghamak at hinanakit sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Ikaw ang susunod, Ling Xiao. Brother Feng, ang galing mo. Bago pa makababa si Ling Feng, ang Yu reading www.uukansyo.com ay talagang sumugod si Ling Yu sa entablado at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ling Feng, pagkatapos ay tumingin kay Ling Xiao na may mapanuksong mga mata. Parang sinasabi niyan, so what if matalo mo ako, ipaghihiganti ako ni Kuya Feng. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao. Ang tanga mo ba talaga para isipin na kaya mo akong sugpuin sa pamamagitan ng pag-condense ng bakas ng gangchi? Kwalipikado ka lang para pilitin akong gamitin ang Ox Demon Technique, Barbarian Bull Transformation into Demon. Pero ang ganda ng Sword Blowing in the Wind mo. Laruin kita mamaya. Nagpatuloy ang laro, matapos matalo si Ling Yizo, 3 na lang ang napanatili ang winning streak, sina Ling Yihang, Ling Feng at Ling Xiao. Sa mata ng lahat, si Ling Xiao ay isang palara lamang. Si Ling Yihang at Ling Feng ay ang dalawang walang kapantay na bayani ng Elite Hall, at ang kanilang laban ay tiyak na magiging katapusan. Ling Yihang at Ling Feng, dalawang walang kapantay na bayani. Naisip din siguro ng mga referee, kaya sinadya nilang ilagay sa dulo ang showdown nina Ling Yihang at Ling Feng. Siyempre, ang tunggalian sa pagitan nina Ling Xiao at Ling Feng ay medyo malayo din. Kung papayagan si Ling Xiao, ang Dark Horse, na lumayo ng kaunti, magiging mas kapana-panabik ang laro. Hindi sila binaygo ni Ling Xiao. Bago makilala si Ling Feng, nagkaroon siya ng sunod-sunod na panalong at natalo pa ang ilang tao sa top 10 nanograms Elite Hall. Tumataas din ang kasikatan. Sa wakas, matapos talunin ni Ling Xiao ang lahat sa nangungunang 10 maliban kina Ling Yihang at Ling Feng, nakilala niya si Ling Feng. Ang huling laban ay sa pagitan ni Ling Xiao at Ling Yizo. Ngunit hindi ito nagtagal. Pagkatapos lamang ng 3 galaw, kusang sumuko si Ling Yizo. Napakaganda ng paningin ni Ling Yizo na alam niyang kahit na gamitin niya ang gangchi, hinding-hindi siya magiging kalaban ni Ling Xiao. Hindi sulit na sayangin si gangchi sa ganitong uri ng labanan. Nakakatuwa ngayon. Parehong natalo ni na Ling Feng at Ling Xiao si Ling Yizo. Pare-parehas silang tugma. Panipi. Anong kalokohan ang pantay-pantay nila? Buong lakas na natalo si Kuya Ling Feng, pero pinalabas lang si Ling Xiao. Panipi. Tama. Sa lakas ni Ling Xiao, paano siya mananalo sa 3 galaw lang? Marahil ay inakala ni Ling Yizo na mayroon siyang sapat na puntos, kaya kusa siyang umamin ng pagkatalo. Oo naman, iniisip pa rin ng karamihan na mas malakas si Ling Feng pagkatapos gamitin ang gangchi. Ang ilan. Bilang para kay Ling Xiao, dito nagtatapos ang sunod-sunod na panalong. Ling Xiao, lumuhad ka at aminin ang pagkatalo. Hindi kita sasaktan. Kung hindi, kailangan mong mahiga sa kama ng hindi bababa sa 1 buwan, at hindi ka na makakasali sa finals. Sa oras na ito, 3 duels na lang ang natitira bago matapos ang laro. Sila ay Ling Xiao versus Ling Feng versus Ling Yihang, at Ling Yihang versus Ling Xiao. Kahit na mawala ang lahat kay Ling Xiao, maaari pa rin siyang umabant. Sa makatuwid, ang tanging paraan para pigilan si Ling Xiao na makilahok sa finals ay ang malubhang pinsalin si Ling Xiao at tuluyang tumigil sa pag-iisip si Ling Xiao. Hindi man lang sineseryoso ni Ling Feng si Ling Xiao, lalo na pagkatapos talunin si Ling Yizo. Sa kanyang opinyon, sa buong Elite Hall, tanging si Ling Yihang lamang ang kwalipikadong maging kalaban niya. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao at sinabing, sa simula gusto lang kitang talunin, ngunit dahil napakasama mo, hahayaan kitang mahiga sa kama sa loob ng 1 buwan. Ang sinabi niya ay totoo, at wala siyang intensyon na palalimin ang kanyang pagkamuhi. Ngunit ang kasamaan ng kabilang partido ay nagpabago sa kanyang isip. Hindi ako sasaktan ng iba maliban kung saktan nila ako. Ngunit sasaktan ko sila kung sasaktan nila ako. Ang mga salita ni Ling Xiao ay biglang nagpagalit kay Ling Feng. Ang batang ito ay nang-ahas pang maging walang galang sa kanya kahit ngayon lang. Hindi man lang niya iniisip, gagawin mong hindi makasali ang mga tao sa finals, at nirerespeto ka pa rin nila. Hindi ba ito magiging isang hanggal? Nagulat din ang mga manunood sa labas ng venue. Naisip ko sa aking sarili na malinaw na nakita ni Ling Xiao kung gaano nakakatakot si Ling Feng, ngunit naglakas loob pa rin siyang harapin siya. Kung wala siyang anumang tunay na kakayahan, hindi ito makatuwiran. Walang kwenta mag-usap. Mag-away tayo.
Kapag nakahiga ka sa hospital bed, baka magpakita ako ng kabaitan at padalhan kita ng mga supplements, hahaha. Panipi. Sabi ni Ling Feng na nagngangalit ang mga ngipin. Magsimula na tayo. Hindi natamad si Ling Xiao na magsalita ng walang kaparehon kay Ling Feng, ang target niya ay si Ling Yihang. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Ling Yihang maaari siyang maging numero 1 sa knockout rounds. Number 1 sa Elite Hall. Saka ka lang tunay na maipagmamalaki. Tulad ng para sa pagkuha ng unang lugar sa kompetisyon. Sa totoo lang, sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang gaanong kumpiyansa. Masyadong malakas si Ling Feifan. Kaya kailangan nating magpatuloy sa pagsasanay at pagbutihin. Sa kabutihang palad, magkakaroon ng ilang araw na pahinga pagkatapos ng knockout round, at marahil ay makakagawa tayo ng mga pambihirang tagumpay sa ilang aspeto. Nasasakal. Nailabas na ni Ling Feng ang kanyang mahabang espada, at isa pa rin itong mukhang ordinaryong mahabang espada na nagpapakilig pa rin sa maraming tao. Whoosh! Sinaksak ng mahabang espada si Ling Xiao sa napakabilis na bilis. Mukhang hindi rin mahina ang body skills ni Ling Feng. Mas mabuting gamitin mo ang gangchi sa lalong madaling panahon, kung hindi, wala kang anumang pagkakataon. Gusto lang subukan ni Ling Xiao kung ano ang magiging hitsura ng pakikipaglaban sa isang mandirigma kasama si Gangchi. Masyadong boring at hindi mapaghamong para sa kanya ang mga nakaraang laban. Hindi ka pa kwalipikado. Walang gaanong Gangchi si Ling Feng, 10% lang ng chi mula sa unang meridian ang nakondensed sa Gangchi. Kaya talagang hindi siya naglakas loob na gamitin ito. Siyempre, sa kanyang opinyon, hindi karapat-dapat si Ling Xiao na hayaan siyang gamitin ang Gangchi. Sa Wind-Blowing Willow Sword, ni Zogchen na sinamahan ng advanced body skills ni Docheng, hindi siya naniniwala na hindi niya matatalo si Ling Xiao. Mabulunan. Isang kakaibang anino ng espada ang biglang sumaksak kay Ling Xiao mula sa ibaba. Napakabilis ng pagbabagong ito kaya medyo nagulat si Ling Xiao. Siyempre, aksidente lang yun. Gayunpaman, ang lahat ng nanunood ay nagsisigaw sa pagkagulat, iniisip na matatalo si Ling Xiao. Mukhang kalmado lang si Ling Xiao, iniunat ang kanyang kanang kamay, at ikinapit na ang dulo ng espada sa pagitan ng kanyang mga daliri. Lumabas ka. Si Xin Qi ay tumalsik mula sa kanyang mga daliri, at sa biglaang pagkabigla, naramdaman ni Ling Feng na namanhid ang kanyang kanang kamay. Ang mahabang espada ay nahulog sa lupa, at napaatras din siya ng ilang hakbang. Masyadong malakas ito. Napakadali niyang natalo si Ling Feng. Nagulat ang lahat. Tahimik pa ring nakatayo doon si Ling Xiao. Si Ling Feng ay mukhang labis na napahiya. Sabi ko, huwag mong gamitin ang Gangchi, wala kang pagkakataon. Mahinang sabi ni Ling Xiao. Talagang geek ang Ling Xiao na ito. Napakaraming halimaw. Umiling ang punong referee at ngumiti ng mapait. Akala niya ay sapat na ang kapangyarihan ni Ling Feng at isang henyo, ngunit hindi niya inaasahan na madudurog si Ling Xiao nang hindi gumagamit ng anumang presyon ng Gangchi. Fenger, gamitin ang Gangchi, hindi na kailangang magpigil. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ling Shisan. Dinampot ni Ling Feng ang espada sa lupa, malamig na tumingin kay Ling Xiao at sinabing, sa Gangchi, ang bilis at lakas ng lahat ng galaw ko ay tataas ng maraming beses, at siguradong matatalo ka. Kanina ko lang narinig. Bagay hindi na kailangang mag-alala, gawin natin ito ng mabilis. Kung ayaw niyang maasa ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa labanang ito, natalo na sana ni Ling Feng si Ling Feng ngayon nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Ling Feng na gamitin ang Gangchi. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma sa tuktok ng ikatlong antas ng martial arts ay hindi pa rin malayang gumamit ng Gangchi, at ang maliit na ginagamit nila ay mas mababa, maaaring automatikong maibalik. Gaya ng inaasahan, walang ibang sinabi si Ling Feng. Pinagpag niya ang kanyang mahabang espada at pinakawalan ang kanyang Gangchi. Isang espada ang nakatusok. Itinagilid lang ni Ling Xiao ang kanyang ulo batay sa karanasan, at ang lakas ng espada ay tumagos sa isang piraso ng kanyang damit. Napakabilis ng espada. Kakaibang espada. Oo nga, nagkaroon ng qualitative na pagbabago. Biglang natuwa si Ling Xiao. Alam niyang hindi na kayang harapin si Ling Feng sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa Barbarian Bull Strength ng Transformation Realm. Kahit na ang pagdaragdag ng Violent Energy Technique ay walang silbi.
Ang lihim na paraan ng Violent Chiju ay pinakamabisa sa yugto ng paggising, iyon ay sa ibaba ng ikatlong antas ng martial arts. Kapag ang chi ay napalitan ng gang, ang epekto ay hindi magiging halata. Kung lumampas ka sa ika-4 na antas ng martial arts at pumasok sa yugto ng gang chi, mawawala ang lahat ng epekto. Kaya talagang ayaw ni Ling Xiao na gamitin ang lihim na paraan na ito, na walang gaanong potensyal. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng Violent Energy Technique, ay lamunin ng Neo Demon Kung Fu. Ang O Demon Kung Fu ay dumating na may sarili nitong marahas na epekto sa enerhiya. Ang Yu Reading o uukao.com anuman ang uri ng martial arts, kung ito ay ginanap sa pamamagitan ng Ox Demon Kung Fu, ito ay magiging 20 hanggang 30% na mas mahusay, na mabuti rin. Mahusay. Maaari mo talagang iwasan ang isa sa mga galaw ko. Galing mo, ngunit hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Akala ni Ling Feng ay kaya niyang talunin si Ling Xiao gamit ang isang espada, ngunit sino ang nakakaalam na tumagos lang ito sa isang sulok ng Ling. Mga damit ni Xiao. May kaunting galit sa kanyang mukha, at ang mahabang espada ay muling nanginig. Ang anino ng espada ay agad na naging ilang sword lights. Sinasaksak si Ling Xiao mula sa iba't ibang anggulo tulad ng wicker sticks. Hindi lang iyon. Hindi pa tapos ang kanyang espada. Hayaang hipa ng hangin ang willow sword. Si Liu ay isang maliwanag na galaw. Si Feng ay isang lihim na hakbang at isang tunay na pamatay na hakbang. Ilang tao ang makakapansin na may simoy ng hangin sa pagitan ng mga patong ng wicker. Ang simoy ng hangin ay humihip sa mga willow. Sa sandaling lumabas ang espada ni Ling Feng, bumulalas ang lahat sa audience. Ang paglipat na ito ay isinagawa sa gang chi, at ang kapangyarihan, bilis, at kakatwa nito ay nadagdagan ng ilang beses. Hindi pa rin natatalo si Ling Xiao. Nakakalungkot na ang batang nagngangalang Ling Xiao ay nakapagpanatili ng sunod-sunod na panalo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang makilala si Ling Feng na nakakuha ng kanyang lakas. Si Ling Zon, na nasa ika-4 na pwesto sa Genius Hall sa viewing platform. Hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sinabi nga ni Ling Zon, kaya siguradong hindi ito mali. Tingnan natin kung paano mo maiiwasan ang hakbang na ito. Bakas sa mga mata ni Ling Feng ang hinanakit at pananabik, dahil alam niyang isang hakbang na lang ang layo niya sa tagumpay. Maraming tao sa madla ang nagpakita ng mga ekspresyong nalulugod. Ling Chong, Ling Taishou, at Ling Ziren, ang mga taong ito ay lahat ay natalo ni Ling Xiao, ngunit lahat sila ay makitid ang isip at tumangging tanggapin ang kanilang pagkatalo. Palagi nilang nararamdaman na isang kahihiyan ang magkaroon ng isang maliit na pulubi na nakaupo sa kanilang ulo. Ang ekspresyon ni Ling Yu ay lalong naging kapanapanabik. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa tuwa, at siya ay tumayo ng nanginginig, tuwang-tuwa na naghihintay sa sandaling nahulog si Ling Xiao. Gusto niyang mag-cheer. Kung hindi dahil kay Ling Xiao, makaka-advance siya sa semifinals, at hinding-hindi siya matatalo sa isang kompetisyon na kinasasangkutan ng libu-libong tao. Nakita ang sobrang kakaibang, sword blowing in the wind, na papalapit kay Ling Xiao. May mga taong nag-aalala, may nasasabik, at syempre may mga natutuwa. Gayunpaman, sa pagharap sa hakbang na ito, tumawa lang si Ling Xiao at sinabing, magaling. Pagkatapos ay sinuntok niya ang magkabilang kamao. Sa sandaling iyon, isang malabong anino ng totoong enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan. Hayop pa rin. Ngunit ang toro na ito ay medyo naiiba. Ito ay makabuluhang mas malaki kaysa sa nakaraang anino, at ang mga sungay nito ay mas mahaba din. Basic martial arts pa rin. Pulalas ng isang referee. Hindi na ito ang kategorya ng basic martial arts. Dapat ay advanced na martial arts lang ito. Umiling ang punong referee at sinabing, magagawa talaga ng batang ito na mag-transform ng martial arts ng mag-isa. Siyempre hindi binago ni Xiao ang sarili, kakayahang martial arts, lahat ng ito ay bunga ng Ox Demon Kung Fu, at martial arts ng mga bundok at ilog. Bull Demon Kung Fu, Barbarian Bull transforms into demon. Kasabay ng dagandong, ang nakakatakot na enerhiya ay bumuhos sa kanyang mga kamao. Ang mga kamaong iyon ay nagkataong mga sungay ng Bull Demon, na tumutulak laban sa wind-blowing willow sword ni Ling Feng, gas.
Sayang na kahit advanced na martial arts ay hindi makakalaban sa Gangchi. Panipi. Humph, itong si Ling Xiao ay talagang sobra ang pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Mas mabuting aminin na lang ang pagkatalo. Panipi. Normal lang sa mga kabataan na maging kaunti, mayabang. Maraming mga master ng pamilya sa stand ang hindi nag-isip ng mataas sa suntok ni Ling Xiao. Pumunta ka sa impyerno. Ling Xiao, talunin mo ako. Umungol si Ling Feng, at ang galit na matagal nang namuo sa kanyang dibdib ay tuluyang nailabas. Una, hindi mabilang na parang weaker na enerhiya ng espada ang tumama kay Ling Xiao. Pa! Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay tumama kay Ling Xiao, na nagdulot ng tunog na parang ulan na tumatama sa lupa. Hindi pa tapos. Ang weaker sword energy attack ay hindi malakas at nabigong makalusot sa depensa ni Ling Xiao. Bagamat nagulat si Ling Feng, inaasahan din ito. Ang kanyang tunay na killing move ay ang wind killing sa weaker sword energy. Ang Gangchi mo ay walang iba kundi iyon. Medyo nadismaya si Ling Xiao. Tila ang konsentrasyon ng Gangchi din ang tumutukoy sa lakas ng pagtawa. Si Ling Feng, na mayroon lamang isang martial vein at isang Gangchi, ay talagang hindi kwalipikadong pilitin siya. Noong ginamit niya si Gangchi, hindi na niya kailangan ng mas malakas na galaw. Bumalik ka rito. Galit na umungal si Ling Xiao, ang kanyang mga kamao ay tumatama na sa malakas na hangin na binubuo ni Gangchi. Sa sandaling iyon, si Ling Xiao ay mas mukhang isang bull demon na nakabalot ng zinki, at ang kanyang figure ay bahagyang lumaki. Boom! Una, ang weaker sword ay natangay sa lahat ng direksyon. Bang! Sa tulong ng Gangchi na napawi sa hangin, diretso siyang napaatras. Ano ba? Such a domineering punch. Totoo energy pa rin ba ito? Advanced martial arts perfection. Dapat nga, good boy, hindi ko akalain na hindi lang ako nag-transform at nag-improve sa barbarian bull strength, pero na-practice ko rin to sa isang mahusay na level. Perfect, ha? Hindi, kahit ang great perfection ay hindi ganoon kalakas, ito ang transformation state. Advanced martial arts transformation state. Paano ito? Posible. Ang matalas na paningin, sa wakas natuklasan ni Master ang problema. Una, ang basic martial arts realm. Ngayong siya ay nasa advanced martial arts realm, ilang sikreto pa rin ang mayroon si Ling Xiao na hindi pa nabubunyag. Nagulat na lang sila. Bakas sa mukha ni Ling Feng ang takot. Ang kanyang Gangchi ay ganap na naubos. Sa oras na ito, sa pagharap sa suntok ni Ling Xiao, wala siyang puwang upang labanan at mabilis lamang na iwinagayway ang kanyang espada upang labanan. Bang! Natangay ang mahabang espada. Bang! Walang ibang pagpipilian si Ling Feng kundi lumipad ng pabaligtad na parang saranggola na naputol ang tali nito, at ang dugo sa kanyang bibig ay nagbuhos ng magandang parabola sa hangin. Lumipad ito ng mahigit 10 metro ang layo bago bumagsak ng husto sa lupa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Kasama ang mga nanunood ng mga alagad mula sa Genius Hall. Kasama si Ling Yihang. Ang tunay na enerhiya ay malakas at malakas, ito ay hindi pa naririnig. Hindi nila alam na ang katawan ni Ling Xiao ay pinalakas ng martial spirit ni Sean at naging napakalakas na wala ng saysay para sa mga mandirigma ng parehong antas na maunawaan ang Gangchi. Hindi nito masisira ang depensa niya. Magmadali. Pinawi ang kanyang mga kamao, pinatahimik ni Ling Xiao ang lumalakas na enerhiya. Bagamat hindi siya nasugatan, ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang kalaban kay Gangchi, kaya medyo magulo pa rin ang chi sa kanyang katawan. Ito ay masyadong mapagmataas. Sa edad na 13, maaari kang lumikha ng iyong sariling martial arts. At maaari mong gamitin ang iyong tunay na lakas upang pilitin ang iyong lakas at manalo. Ang gayong henyo, kahit si Ling Fei Fan ay hindi kayang ikumpara. Panipi. Maraming matatanda sa angkan ang tumayo. Kasama ang napakalakas na punong referee. Napakataas na ng tingin niya kay Ling Xiao, ngunit nagulat pa rin siya sa labanang ito. Parang napakaraming galaw. Napakamot ng ulo si Ling Xiao. Hindi niya inaasahan na magiging pabaya si Ling Feng. Tinatayang kung ang kalaban ay si Ling Yizhou o Ling Yihang, imposibleng manalo kasama si Zinki mag-isa. Si Ling Feng ay kulang pa rin ng maraming lakas sa bagay na ito. Panalo si Ling Xiao.
Personal na inihayag ng punong referee ang nanalo sa kompetisyong ito. Nagulat, ngunit mayroon pa ring dalawang laban, at kailangang magpatuloy ang knockout round. Fenger, si Ling Shisan ay naging isang after-image at sumugod sa kanyang anak, nagmamadaling inilagay ang kanyang panloob na enerhiya upang tulungan ang kanyang anak na gumaling. Fenger, okay ka lang ba? Tay, natalo ako. Natalo talaga ako. Paano ako matatalo sa munting pulubi na iyon? Tatay, kailangan mo akong ipaghiganti. Nanatiling hindi gumagalaw si Ling Feng, na nakahandusay sa lupa. Ang Gang Chi ay nag-backfire, na naging sanhi ng kanyang pag-ani ng mga kahihinatnan, at ang kanyang mga meridian ay halos ganap na naputol. Hindi ito masisisi kay Ling Xiao, Yu reading www.uukansyo.com. Ang mga aura na iyon ay pag-aari ni Ling Feng, at si Ling Feng ang hindi makontrol ng mabuti ang mga ito. Mabilis na dinala si Ling Feng ng mga tao mula sa bulwagan ng gamot para gamutin. Tinatayang hindi na niya may pagpapatuloy ang tunggalian kay Ling Yihang. Ngunit hindi mahalaga, hindi na siya gagaling sa loob ng isang buwan, ibig sabihin ay maagang natapos ang kompetisyon ngayong taon para kay Ling Feng. Ang malupit na mga salita na sinabi niya kay Ling Xiao ay nagbunga lamang ng sarili niyang kahihinatnan. Masama, bakit magkakaroon ng sama ng loob ang anak ko sa iyo? Talagang nakagawa siya ng napakasamang pag-atake. Nabasag ang lahat ng meridian niya at naputol ang martial art areas niya. Pinagmasdan niya ang anak na dinadala ng mga tao mula sa medicine hall. Sumabog si Ling Shisan. Tumalon siya sa fighting ring anuman ang mga patakaran. Alam niyang may tuntunin ang pamilya Ling na hindi nila maaaring patayin ang mga anak ng pamilya Ling, ngunit sa kanyang galit, wala siyang masyadong pakialam. Higit pa rito, kung hindi mo siya mapatay, palagi mong masisira si Ling Xiao.